Grand prize na 18 milyong yuan. Grand prize na 18 milyon. 18 milyon. Hinaan mo nga ang boses mo, ang laki mong tanga. 拿好， Hawakan mong mabuti to, simula ngayon. Mas mahalaga pa to sa buhay mo. Naintindihan mo? Hindi nga, pwede ba talaga tong ipalit ng pera? Niloloko mo ba ako? Tuhaw, bangkarote na ang pabrika. Kaya lumayas ka na rin. Zhao-kun, may utang pa sa aking 3 buwang sahod ang pabrika. Kung sahod ang habol mo, doon ka sa may-ari maningil. Anong kinalaman ko roon? Nga pala, ang asawa mo, si Chumin, mukhang hindi talaga masaya sa iyo, no? Chumin, aalis ka na lang ba ng ganyan? Sawang-sawa na akong maghirap kasama ka. Para sa kanila, ang tapakan ako 和踩死一只 ay walang kaibahan sa pagpatay ng langgam. Sampung araw ang nakalipas. 10 araw ang nakalipas, hindi pa nagdedeklarang bangkarot ang Defa Mechanical Factory. Ako pa rin ang team leader ng workshop, na namamahala sa mahigit 20 tao. Akala ko magpapatuloy lang ang buhay ng ganoon. Hindi naman masama, hindi rin naman ganoon kaganda. Basta may nakakain araw-araw. 然后厂 Pero bigla na lang nagsara ang pabrika. 老板跑， Tumakas na ang may-ari. Natigil ang sahod. 3 beses na akong siningil sa renta. Hindi na rin sinasagot ni Chumin ang mga text ko. Hanggang sa gabing ito. Tinapakan ni Zhao-kun ang kamay ko at isinama ang asawa ko. Kailangan kong mabawi ang pera ko.哟， Ang aga mo yata, Team Leader 2. Ibalik mo sa akin ang 3 buwang sahod ko, 24,000. Sahod. Bangkarote na ang pabrika. Tumakas na rin ang may-ari. At sa akin ka pa talaga maniningil ng sahod. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw ang manager ng workshop. Ikaw ang pumipirma para sa pagpapasahod. Tumakas na ang may-ari. Kaya dapat ikaw ang maging responsable. Responsibilidad to how? Nagkakamali ka yata. Nagsara na ang pabrika. Lintik naman, wala rin naman akong nakuha kahit 5. Kanino naman ako magrereklamo? Wala ka kasing kwenta. Kaya sumama ang asawa mo sa iba. Tapos dito ka pa magwawala sa akin. Ibang usapan ang tungkol kay Chumin. Nandito lang ako ngayon para singilin ang sahod ko. Siyempre, hindi ibang usapan ang tungkol sa asawa mo. Bakit sa tingin mo sumama siya sa akin? Dahil mahirap ka. Napakadukha mo na kahit renta sa bahay hindi mo mabayaran. Sobrang hirap mo na kahit sarili mong asawa hindi mo mapakain. May mukha ka pa talagang humarap sa akin para maningil. Heto ang 200 yuan, ituring mo na lang na limos ko sa iyo. Kunin mo to at bumili ka ng makakain. Huwag ka nang manggulo rito. Ganito dapat. 这3笔 Ang 3 buwang sahod na to ay dumaan sa mga kamay mo. Nakatala sa mga libro ang mga transaksyon. May backup ang financial system.
Tumakas na ang may-ari. Pero nandito pa rin ang pirma mo. Kung hindi mo to babayaran ngayon, pupunta ako sa Labor Bureau at sa korte. Sige, magpunta ka sa Labor Bureau. Magpunta ka rin sa korte, sige. Ang pinakamagandang katangian ko ay ang pakikinig sa payo. Itapon niyo siya sa labas, kapag bumalik pa, tumawag agad kayo ng pulis. Isumbong niyo siya sa trespassing at sa paglikha ng gulo sa publiko. Gusto mo bang kumain, iho? Salamat po. Laoliw, ako to, si Tuhao. 号， Naku naman, paring Tu. Matagal tayong hindi nakapag-usap, napatawag ka. Paring Liu, baka naman pwedeng makautang. 我这边 Naku, paring Tu. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Medyo gipit din ako ngayon. Sunod-sunod ang talo ko sa mahjong. Muntik na nga akong walang maipang atag sa kalan, kaya sa ibang araw na lang kita ililibre ng kain, ha? Ang numerong inyong tinatawagan ay nakapatay. 你好， Hindi naman sa ayaw sumagot, kundi hindi lang alam kung paano sasagutin. Tuhao, alam kong nasa loob ka. Alingkaw, huwag mo akong maalingkao dyan. 5 araw nang huli ang upa mo. Sabi mo magbabayad ka noong Biyernes. Nakalipas na ang Biyernes. Sabi mo Lunes naman. Nakalipas na rin ang kahapon na Lunes. Martes na ngayon. 2了。 Plano mo bang paabutin yan hanggang bagong taon? Sinasabi ko sa'yo, Tuhao, kung hindi ka makakabayad ng upa, umalis ka na agad. Huwag mong harangan ang pwesto para mapaumpahan ko sa iba. Pahingi pa po ng 3 araw. 3 araw, noong nakaraan sinabi mo ring 3 araw. Paulit-ulit na 3 araw. Ginagawa mo ba akong tanga? Sa pagkakataong ito, siguradong magbabayad na po ako, Alingkao. Anong ipangbabayad mo? Kahit malinis na damit wala kang ang maisuot. Ano pang ipangbabayad mo? Lalabas ka para mangingilimos. May kaunting pera pa po ang nanay 还 ko. 有点钱， Ang nanay mo, Tuhao. 徐浩， Magta-33 taong gulang ka na. Bawat buka ng bibig mo, nanay mo pa rin. Sapat ba yung konting pensyon ng nanay mo? Kulang pa nga iyon para sa pagkain niya. Tapos pinag-interesan mo pa. Lalaki ka ba talaga? Alingkao, 3 araw po. Kapag hindi ko pa rin nailabas ang pera pagkalipas ng 3 araw, kusa na po akong aalis. Hindi niya na po kailangang palitan ang susi. Sige, 3 araw kung 3 araw. Kapag hindi ka pa rin nakapagbayad pagkalipas ng 3 araw, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Lahat-lahat 17 yuan at 3 jiao na lang. Sapat lang para sa ilang beses na pagkain ng manto. Saka isang pakete ng pinakamurang buro. Nung maloko at malimas ang lahat ng ari-arian ng mga magulang ko, isinara na ng mga kamag-anak na iyon ang pinto nila sa pamilya namin.
Hello. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nagsusukat ako ng damit. Paikliin mo lang. Ang lamig at layo ng boses niya. Hindi distansya ng mag-asawa. Maging sa ibang tao ay mas malayo pa. Kapag may ibang taong nagtanong ng daan, baka mas marami pa siyang masasabi. Medyo gipit ako sa pera ngayon. Ilang araw nang huli ang upa ko sa bahay. Pwedeng maipahiram mo muna ako. Napakapamilyar ng ngiting iyon. Bahagya lang gumalaw ang gilid ng labi. Ngiting puno ng kasungitan at pagmamaliit. Tuhaw, talagang wala ka ng pangarap sa buhay. Lalaki kang lampas 30 anyos na. Tapos lalapit ka sa dating asawa mo para mangutang ng pambayad sa upa. Noong mga taong kasama mo ako. Bukod sa pagpapatulong sa akin na magbayad ng utang mo. Ano pa ang nagawa mo? Nang maloko ang mga magulang mo. Dugot pawis ba ng buong pamilya mo ang nawala o ano? Pero hindi ka man lang marunong magbago, napakatigas pa rin ang ulo mo. Ngayon, naisip mo pa akong balikan. Chumin, noong umalis ka, 你走的时候， huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Noong nakaraan, bulag lang ako. Akala ko magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ngayon, napakaganda na ng buhay ko. Huwag mo na akong guluhin, pakiusap. Busy ako, huwag ka nang tatawag ulit. Hello, How. Nanay, ako po ito. 是我。 Hindi pa po ba kayo natutulog ng tanghali? Hindi pa, anak. Tumawag ka ng ganitong oras. May nangyari bang masama? Wala naman po, namimiss ko lang po kayo. Gusto ko lang po kayong makausap. How, kumain ka na ba? Huwag kang magtipid sa pagkain, kumain ka kung kailangan. Ang payat-payat mo na oh. Kumain na po ako, busog na po. Masarap po ang pagkain ko. Mabuti naman kung ganoon. Mag-isa ka lang dyan, kaya alagaan mo ang sarili mo, ha? Opo, alam ko po. Kayo rin po, nanay. Lumalalamig na po ang panahon. Magsuot po kayo ng makapal na sweater, ha? Tay, huwag po kayong magpadala ng pera. Scammer po yan. Hindi po ba kayo nanonood ng balita? Peke po ang mga ganyang tawag. Ano bang alam mo? Sabi nila galing sila sa kagawaran ng pananalapi. Para ibalik ang subsidya natin. Ngayong araw na lang ito, bitawan mo ako. Hoy, makinig ka naman. Makinig ka sa payo ng anak mo. Alamin muna natin ang totoo bago magdesisyon. Ipapahamak ko ba kayo, bitawan mo ako. Daan-daang libong yuan. Ang naipon natin sa kalahati ng buhay natin. Nawala na lang ng parang bula. How. Kasalanan ko ito, anak. Hindi ko napigilan ang tatay mo. Bata mo pa pero ngayon. Kailangan mo nang pasanin ang buong pamilyang ito. Patawarin mo ako, anak. Nanay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pwede pa naman po nating kitain ulit ang pera. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Hayaan niyo po, ako ang bahala sa pamilya natin. Ah, nga pala, How. Sapat ba ang pera mo dyan para sa mga gastusin? May naipon akong kaunti noong nakaraang buwan. Gusto mo bang ipadala ko sa iyo? Sapat naman po, nanay. Mabuti naman po ang kalagayan ko rito. Maayos naman po ang takbo ng pabrika. On time naman po ang sahod at bonus. Itabi niyo na lang po ang perang iyan para sa sarili niyo. Huwag niyo na po akong masyadong alalahanin. Seryoso po, hindi ko po kayo pagsisinungalingan. Bakit ko naman po kayo lolokohin? Sige na po, matulog na po kayo ng tanghali. May trabaho pa po ako mamaya. Sige, magpahinga ka rin ha. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Ibababa ko na ito. Opo, sige po, nanay. Namuhay ng marangal at tahimik ang pamilya natin. Hindi kailanman nandaraya ng kapwa. 不坑谁的。 Pero bakit kinuha pa rin ang tadhana ang lahat? Pati na ang huling natitirang dangal natin. 17 bilyon at 3 sentimo. Sapat na. Kahit paano, hindi kami magugutom ngayon.
Anong ginagawa mo rito? Pag-usapan natin sa loob. Pirmahan mo na ang papeles ng diborsyo. Nag-abala ka pang pumunta rito para lang sa bagay na ito. Siyempre naman, mas maagang makapirma, mas maagang makalaya. Tinulungan ako ni Zhao Kun na kumuha ng abogado. Nakahanda na ang lahat ng kondisyon, basahin mo. Lahat ng utang na naipon habang kasal. 债务 Kabilang na ang mga utang ng mga magulang ni Tu Hao. 向 Ay tanging si Tu Hao lang ang magbabayad. 承担。 At walang kinalaman si Chumin dito. Ako naman talaga ang magbabayad sa utang ng mga magulang ko. Pero bakit kailangan mo pang isama ang kondisyong ito? Ang ibig kong sabihin, kung sakaling habulin ako ng mga nagpapautang, ang kondisyong ito ang magpapatunay na wala na akong kinalaman sa iyo. Natatakot ka bang mahanap ka ng mga naniningil ng utang? Hindi sa natatakot ako, kundi wala lang akong oras para makipaggulo sa iyo. Tu Hao, tapos na ang mga araw na kasama kita. Ngayon, kung magkano man ang utang mo, paano mo man ito babayaran? Kung mababayaran mo ba o hindi, ay wala nang kinalaman sa akin. Gusto ko lang umalis ng malinis. Kailan pa nagsimula ang sa inyo ng lalaking iyon? Mula noong hindi pa nalulugi ang pabrika. Sige na. Ang mga damit mo, kinuha ko na lahat mula kay Zhao Kun at dinala rito. Sa susunod, kung may kailangan ka man, gumawa ka na lang ng sarili mong paraan. Tu Hao, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kahinaan mo? Masyado kang mapagtiis. Lahat na lang ay tinitiis mo. Akala mo ba ay pag ako yan ang responsibilidad? Pero sa paningin ko, kahinaan yan, walang ambisyon sa buhay. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Pare, mukha lang luma at sira-sira ang kainang ito. Pero panalo ang sarap ng ginisang suso rito. Noon, kapag may night shift ako, ito lang ang bumubuhay sa akin. Madalas ka ba rito? Naman, pero laging mag-isa lang ako. Sa wakas, ngayon ay may kasama na akong uminom. Boss, 2 malamig na soft drinks nga po. Teka lang, hindi ka ba iinom ng beer? May operasyon ako ngayong hapon. Ang pag-inom ng alak ay kawalan ng responsibilidad sa pasyente. Gawin nating soft drinks ang beer. Basta bukal sa loob, sapat na yon. Paring Tu, alam mo ba ngayong araw, nang makita ko ang kalagayan mong ito, kung ano ang pumasok sa isip ko. Ano iyon? Naalala ko noong grade 12 tayo. Noong pumanaw ang tatay ko. Noong oras na yon, parang gumuho ang buong mundo ko. Ang nanay ko naman ay iyak ng iyak at hindi na makabangon. Sa paaralan naman, napakaraming papeles na kailangang asikasuhin. Araw-araw akong nakatulala sa klase. Walang pumapasok na aralin sa utak ko. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo noon? Wala naman akong ginawang espesyal. Noong araw na iyon, bigla ka na lang tumakbo palapit sa akin na punong-puno ng putik ang buong katawan. Nang hindi man lang tinatanong kung ano ang iniisip ko. Basta mo na lang akong hinila palabas. Mula noon, tuwing alas 6:30 ng umaga, naghihintay ka na sa tapat ng bahay namin. Wala ka ring sinasabing pampalubag loob. Basta sasabihin mo lang, tara na, baka mahuli tayo. Pagkatapos ng klase, hihintayin mo ulit ako sa gate para sabay tayong magbisikleta pa uwi. Ganoon ang ginawa mo sa loob ng kalahating taon. Noong oras na yon, naisip ko, ang taong ito ay tiyak na magiging kaibigan ko habang buhay. O sige, tapos na ang kwento ko. Ikwento mo naman ang sa iyo.
Wala naman akong kwentong kapana-panabik. Pare, tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Pati ba naman sa akin ay maglilihim ka pa? Hindi ko na rin alam kung saan magsisimula. Kung ganoon, simulan mo sa pinakaumpisa. Yang Chao, sa tingin mo ba ang isang tao sa mundong ito ay hindi talaga dapat maging masyadong mabait at tapat? Bakit mo naman nasabi yan? Ilang taon akong nagtrabaho sa pabrika. Ibinigay ko ang buong puso ko sa trabaho. Umaasang mababayaran ang mga lumang utang ng tatay ko. Pero pagkatapos, nalugi ang pabrika. Tinanggal ako sa trabaho. At wala kahit isang kusing na natira sa akin. Pagkatapos, pinuntahan ko ang ex-wife ko para mangutang. Sinigawan niya ako at sinabing hindi raw ako tunay na lalaki. Ang nanay ko naman ay laging nakokonsensya. Iniisip niyang nadamay ako dahil sa kanila ni tatay. Tuwing tumatawag siya sa akin, napakaingat niya sa bawat salita. Sa buong buhay ko, wala akong sinaktong tao. Lagi akong tumutulong ng buong puso sa lahat. Bakit sa huli, kahit pangkain man lang ay hindi ko na maitaguyod? Sa lipunang ito, wala na nga bang lugar para sa mga mabubuting tao? Tatanungin mo ako kung sulit ba? Hindi ko alam. Pero may isang bagay akong siguradong sigurado. Noong taong yon, nagbisikleta ka ng lumang bike para samahan ako ng kalahating taon. Hindi mo man lang tinanong kung sulit ba. Kaya ngayong bumagsak ka sa harap ko. Hindi ko rin itatanong kung sulit ba. Tutulungan kita sa problema mo, siguradong sigurado yan. Kaya ngayon, kumain at uminom ka muna hanggang sa mabusog ka. Ang mga natitirang problema, dahan-dahan nating lulutasin dalawa. Ayos, sakto naman ang patalastas na to. Parang pareho sa brand ng iniinom natin ngayon ah. Hoy, nanalo ng isa pang bote. Swerte natin ngayon ah, tingnan mo to. Swerte nga. Bakit? Peke ba? Yang Chao, tingnan mo nga to. Ano ba ang nakasulat dito? Ano yan? Akin na nga, tingnan ko. Bakit? Ano meron? Tuhaw, nanalo ka ng malaki. Anong malaki? 大奖， Isa pang boat ulit. Isa pang bote. Makinig ka sa akin. 我说 Tingnan mo mismo. Basahin mong mabuti ang bawat salita. 特等奖， Grand prize. 18. 1000 18 milyong yuan. Hinaan mo ang boses mo, loko. 拿好， Itago mong mabuti to simula ngayon. Mas mahalaga pa yan sa buhay mo. 听到没？ Naintindihan mo? Seryoso ba, talaga bang mapapalitan 不 to? 能对， Baka panloloko lang yan. Nakasulat sa bote na opisyal na promo ito. May buwis na babayaran. May notaryo publiko pa. Binasa ko na ang bawat salita, totoo to. Boss, pabalot ng natitirang suso tapos pakikwenta na ng bill. Makinig ka, simula ngayon. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. Kahit sa pamilya, kaibigan o katrabaho. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. Ang tansan na to. Kailangan mo itong ipalit agad-agad. Naintindihan mo? Diyos ko, umabot din ako sa araw na to. Nababaliw ka na ba? Tapos na ang mga paghihirap mo. Sinasabi ko sa'yo. Umalis ka na, huwag ka nang lilingon. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino, sige na. Sige, hanggang dito na lang kita maihatid. Hindi ka ba sasama sa loob? Gusto ko sana. Pero may operasyon ako sa ospital. Hindi na pwedeng maantala pa. Pumasok ka sa loob at hanapin mo ang receptionist. Sabihin mo lang na kukunin mo ang grand prize. Sila na ang gagabay sa'yo. Yang Chao. Medyo natatakot pa rin ako.
Tuhaw, makinig ka sa akin. Kalahati ng buhay mo, naranasan mo na ang lahat ng hirap. Na-frame up ka, naloko, at tinapakan ng iba. Ngayon, ang tansa na to. Totoo man o peke. Kailangan mong pumasok at subukan. Dahil wala ka nang natitirang mawawala sa'yo, naintindihan mo. Sige na, hindi na kita masasamahan. Aabangan ko ang magandang balita mo. Tuhaw, ilibre mo ako ng masarap na pagkain pagkatapos nito ah. Magandang araw po, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Kukunin ko sana ang premyo ko. 队长， Anong premyo po yan? Sandali lang po ah. Magandang araw po. Ako po ang duty manager dito. Chu po ang apelyido ko. Itatanong ko lang po, sa inyo po ba talaga ang tansa na ito? Kagabi ko na inom. 昨晚喝的。 Dala niyo po ba ang inyong V? Dala ko po. Ipaalam sa Provincial Center. Sabihin mong may dumating na para kunin ang grand prize. Sabihan ang nasa itaas na ihanda ang verification room. Dito po. May sariling proseso sa pag-claim ng grand prize. Sasamahan ko po kayo sa itaas. Yung lalaki kanina, siya yung nanalo ng jackpot. Ganito po ang proseso. I-verify muna natin kung totoo ang tansan. Pagkatapos ma-confirm, kailangan nyo pong mag-fill out ng ilang form. Saka natin ipapadala sa Provincial Center para maaprubahan. Aabutin ng mga 2 hanggang 3 oras ang buong proseso. Uminom muna kayo ng tubig, huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo po masyadong naingatan ang tansa na ito. Nabaluktot na ang gilid. May epekto po ba yan? Kagabi, paulit-ulit ko kasing tiningnan. Baka nagasgas lang sa kung saan. Walang problema, buo pa rin ang anti-counterfeit seal. Malinaw ang inkjet code. Tugma ang metal material at ang batch number. Huwag na po kayong mag-isip ng marami. Ang ibig kong sabihin, totoo ito. Congratulations po, Yem. 2. Grand prize na 18 milyong yuan. Nanalo nga talaga ako ng jackpot. Congratulations po. Sir. 2. Kailangan nyo pong mag-fill out ng ilang impormasyon. Ito po ang patunay ng pagkapanalo. Ito naman ang authorization form para sa kopya ng GI. Ito ang tax declaration form. At ito naman ang bank transfer information form. Ang dami naman. Pasensya na po, napakalaki kasi ng halaga. Kailangang makumpleto ang lahat ng proseso. May isang bagay lang po akong kailangang linawin sa inyo. Ayon sa batas ng buwis, ang premyong ito ay itinuturing na windfall income. Kailangan patawan ng 20% personal income tax. Sa madaling salita, ang matatanggap nyo na lang po ay 14.4 milyong yuan. Bawas ng mahigit 3 milyong yuan. Opo, tama po. Kailangan talaga itong ibawas. Ano ba ang iniisip ko? Kahit ano pa man, ang 14.4 milyong yuan ay mas malaki pa rin kaysa sa 200 yuan. Layunin ng paggamit para mabuhay ng maayos. 2. Tapos na po ang lahat ng proseso. Ipapadala ang premyo sa loob ng 7 working days. Sa bank account na inilagay nyo. Congratulations po, isa na kayong milyonaryo ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Ayon sa patakaran ng programa, kailangan po namin kayong kuhanan ng larawan. Gagamitin po ang larawan ng nanalo para sa aming records. Kung sakaling may gustong mag-interview sa inyo na media sa hinaharap, tutulungan po namin kayong i-arrange ito. Huwag na po, walang interview, walang litrato. Huwag niyo pong sasabihin kahit kanino. Naiintindihan po namin, pananatilihin namin kumpidensyal ang inyong personal na impormasyon. 2. May iba pa po ba kayong katanungan? Manager Chu, may gusto lang po sana akong itanong. Ano po yun? Marami na po kayong nakilalang nanalo ng ganito. Kamusta naman po ang buhay nila pagkatapos? Sa totoo lang po, may mga naging maayos ang buhay. Pero mayroon ding nalugi at naghirap ulit pagkalipas lang ng ilang taon. Ang mahalaga ay kung paano mo titingnan ang perang ito. Kung ito ba ang katapusan o ang simula. Naintindihan ko po, salamat po.
Tapos na ang operasyon. Kanina pa natapos. Kamusta naman dyan sa iyo? Tere, totoo nga. 那个是真的。 14.4 milyong yuan pagkatapos ng tax. Mabuti. Per. Salamat sa iyo kung wala ka. 要不是你， Masyado kang madrama, pare. Ilibre mo ako ng pagkain sa mga susunod na araw, ah. Naman. Tuhaw, magpalit ka naman ng suot mong damit. 换一换。 Bagong buhay ka na simula ngayon. $14.4 milyong yuan. Alam kong hindi mababago ng perang ito kung sino talaga ako. Pero makakatulong ito para hindi ko na kailangang yumuko pa sa iba. Magandang araw po, welcome po sa aming tindahan. Anong klaseng estilo po ang gusto ninyong tingnan? Xiao Chen, hayaan mo muna siyang magtingin-tingin mag-isa. Mister, 先生， ang mga damit po sa display cabinet na iyan ay mahal. Pakiusap, mag-ingat po kayo ng kaunti. Naku, pasensya na po talaga. Medyo marami po kasing inaasikaso ang manager namin ngayon. Kaya medyo hindi maganda ang pananalita niya. Huwag niyo na lang po sanang dibdibin. Gusto niyo po bang tumingin ng polo shirt o jacket? Polo? Maganda po ang disenyo ng isang ito. Gawa po ito sa dekalidad na cotton. Medyo balingkinitan po ang pangangatawan ninyo. Bagay na bagay po sa inyo kapag isinuot nyo. Pero sa totoo lang po, kung para sa pang-araw-araw na kasuotan lang, medyo mahal po ang presyo nito. Mas abot kaya po ang presyo ng mga modelo doon sa kabila. At mas patok din po sa mga mamimili. Gusto nyo po bang subukan ang mga iyon? Ganyan ba ang sinasabi mo sa lahat ng customer? Hindi naman po sa ganoon. Hindi naman po madaling kumita ng pera, basta komportable pong isuot ay sapat na. Hindi naman kailangang bilhin ang pinakamahal. Kunin mo ang navy blue na pulong ito sa sukat ko. At doon naman sa mga abot kayang modelo sa kabila. Kumuha ka ng tig-iisa para sa akin sa bawat estilo. Sige po, sir. Opo, kukunin ko lang po para sa inyo. Anong nangyayari, Xiao Chen? Bakit naglalabas ka ng napakaraming damit mula sa bodega? Manager, ito po lahat ang mga hiningi ng customer. Kukunin lahat, alam mo ba kung magkano ang kabuuan yan? Aabot sa mahigit 10,000 yuan ang lahat ng ito. Kahit bukas ang tindahan namin para sa negosyo. Hindi kami tumatanggap ng mga customer na pumupunta lang para magbiro. Kung hindi mo kayang magbayad, umalis ka na lang. Mahigit 10,000 yuan. Ang mahal nga talaga. Kung ganoon, sinong nagsabing hindi ko 不 kukunin? 要啊。 Lahat ng modelong inirekomenda sa akin ng staff na ito kanina. Kukunin ko lahat. Sir, napakalaking halaga po niyan kapag pinagsama-sama. Gusto niyo po bang pag-isipan muna? Hindi kailangang siya ang mag-asikaso ng resibo. Sa iyo mapupunta ang lahat ng benta na ito. Sir, dito po kayo, ipagtitimpla ko po kayo ng tsaa. Ibalot mo na rin ang isang iyon. Opo. Sir, hindi naman po talaga kailangang bumili ng ganito karami. Mas mahal pa po ang jacket na iyon kaysa sa polo. Saka hindi naman po panahon para mag-jacket ngayon. Ano nga palang pangalan mo? Tawagin niyo na lang po akong Xiao Chen. Xiao Chen, malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Wala naman po akong ginawang espesyal. Kahit papaano, ipinakita mo sa akin na hindi lahat ng tao ay mapangmata. Sir, ang mga binili niyo po, babalutin po namin ng maayos at dadalhin sa kotse ninyo. Saan po nakaparada ang kotse ninyo? Huwag na. Sir, 先生， nandoon pa po sa fitting room ang mga luma ninyong damit. Gusto niyo rin po bang ipabalot? Itapon mo na. Hindi ba't minata mo rin naman ang mga damit na iyon? Salamat. Magandang araw po, gusto niyo po bang tumingin ng cellphone? Alin ang pinakamagandang modelo ngayon? Ang modelong ito po ang may pinakamataas na kalidad ng processor at camera. Ito po ang pinakamaganda sa ngayon. 12,000 po ang presyo nito. Pero sa totoo lang, kung kukuha ka lang ng litrato at mag-scroll ng mga video, sapat na po ang mid-range na modelo. Maraming feature ang hindi mo naman magagamit araw-araw. Kukunin ko ang modelong ito. Saan po ang bayaran?
Hindi ba si Tuhaw ito? Matagal tayong hindi nagkita, Muntik na kitang hindi makilala. Bakit ka lumipat sa pagbebenta? Mukha ka namang kagalang-galang sa suot mong iyan. Noong nakaraan, may kakilala ako sa pabrika na nagkwento sa akin. Tinanggal ka raw sa Defa Mechanical Factory at kinaltas pa ang buong sweldo mo. Nakatira ka na lang sa kalsada. Hindi nga ako naniwala noong una. Ngayong nagkita tayo ng hindi inaasahan. Nakikita kong maayos naman ang pananamit mo. Nakahanap ka ba ng kung anong trabaho para may makain? Para lang makaraos sa araw-araw. Naglilihim ka pa ba sa akin? Alam kong ang isang tapat na taong tulad mo ay hindi magpapakababa para lang mabuhay. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 2 taon nang bukas ang tindahan ko ng mga materyales sa konstruksyon. Marami akong hawak na proyekto ngayon. Kailangan ko ng isang bihasang mekaniko para mag-asikaso sa paggupit ng mga materyales. Dahil sa pinagsamahan natin noong ginagabayan mo pa ako, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ang iba kapag nagtatrabaho sa akin ay nakakakuha ng 20 yuan kada araw. Pero dahil espesyal ka sa akin, bibigyan kita ng 30 yuan kada araw. May libre pang tanghalian. 30 yuan kada araw. Dapat matuto kang makontento, kaibigan. Mahirap maghanap ng trabaho sa labas ngayon. Matigas ang ulo mo sa supervisor noon kaya ka nawala ng trabaho. Ngayon, aling pabrika pa ang maglalakas loob na tanggapin ka. Ako lang ang hindi nagtatanim ng sama ng loob sa nakaraan. At handang kumalinga sa iyo. Lauhu, binawasan mo ang mga materyales sa batch na ito. Hindi maayos ang pagkakahanda ng mga dugtungan. Kapag inilabas ito sa pabrika, tiyak na ibabalik ang lahat. Sino ang mananagot sa pagkalugi? Pumapasok ka para lang magtamad-tamaran at umiwas sa trabaho. Nagtatago sa likod ng mga materyales para mag-cellphone. Pangatlong beses mo na itong ginawa. Kuya Hao, maliit na bagay lang naman iyan. Ang kaunting depekto ay hindi naman makakaapekto sa paggamit. Bakit kailangang maging masyadong mahigpit? Sa susunod ay mag-iingat na ako. Hindi pwedeng labagin ang mga patakaran ng workshop. Maraming beses mo na itong nilabag, kaya kailangan ko na itong iulat sa direktor. Ililipat kita mula sa posisyon ng pagpoproseso patungo sa logistika para magbuhat ng mga materyales. Hindi lang naman ito simpleng katamaran. Kailangan mo ba talaga akong pag-initan ng ganyan? Sa huli, mapapahamak ka rin sa katigasan ng ulo mo. Nakakatawa ka naman. 可笑的东西。 Noon, dahil binabawasan mo ang mga materyales, kaya inalis kita sa pangunahing posisyon, at nagtatanim ka ng galit hanggang ngayon. 30 yuan kada araw. Dapat ba akong magpasalamat sa pagiging mabait mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala ka nang natitira ngayon. Hindi mo nga mabayaran ang upa sa bahay. Dapat kang magpasalamat na may trabaho ka pa. Boss na ako ngayon. Binibigyan lang kita ng pagkakataong kumain. Huwag ka nang maging mayabang. Noong ako pa ang pinuno ng pangkat, hindi ko kailanman binawasan ang kahit 1 sentimo ng bonus mo. At hindi kita kailanman pinahirapan. Ngayong medyo umaasenso ka na. Hindi mo na naaalala ang pinagsamahan natin noon. Sa halip ay nag-aalok ka ng barya para lang insultuhin ako. Ginagawa mong katatawanan ang kahirapan ko. Itabi mo na lang ang trabahong iyan para sa sarili mo. Walang utang na loob. Nagpapanggap ka pa ring marangal. Ang suot mong damit ay malamang binili mo lang ng hulugan, di ba? Hintayin mo lang ang ilang araw kapag wala ka ng pambayad sa upa. Huwag kang lalapit sa akin para magmakaawa ng trabaho. Gaya ng inaasahan. Ang pananao ng isang tao ang nagtatakda ng kanyang ugali. Hindi mo na kailangang alalahanin kung may ipon ako o wala. Walang utang na loob. Puro ka lang yabang. Darating ang araw na kahit pangkain, wala ka. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Sige lang, sumigaw ka pa sa tapat ng pinto, hindi ka ba nahihiya? Kahit katiting, hindi ko kailangan ng limos mo. Noon, kaya kitang tulungan. Hindi ko kailangang tiisin ang kayabangan mo. Iwan mo na lang ang trabaho sa mga taong papayag na magpaalipin sa iyo. Hindi ko na kayo pagsisilbihan. Ang hirap magbitbit ng ganito karaming gamit kung saan-saan. Sobrang abala talaga. Hindi naman pwedeng bitbitin ko na lang ito palagi. Nga pala, parang ang tagal ko nang hindi nakakabayad ng renta. Kailangan ko munang bayaran ang utang ko. Tuhaw, may lakas ng loob ka pa talagang pumunta rito. Sinasabi ko sa iyo, pinalitan ko na ang kandado. Mabait pa nga itong matandang ito sa iyo. Hindi ko pa itinapon ang mga gamit mo, at pinalayas ka agad. Pero kung hindi mo pa rin babayaran ang kulang sa renta, sinasabi ko sa iyo, itatapon ko talaga lahat yan, gusto mong subukan. Aling Kao, tama po kayo. Makinig ka sa akin. Huwag mong isipin na, opo, ang ibig ko pong sabihin. Napakabait niyo po talaga.
Ano na namang pakulo ito? Sinasabi ko sa iyo, dapat walang bawas kahit 1 sentimo ang renta. Pati ang multa sa huli mong pagbabayad, dapat bayad din lahat. Opo. Pumunta po ako rito ngayon para ayusin nga po iyan. Nakaipon ka talaga ng sapat na pera. Akala ko pa naman ay, magdadahilan ka na naman at magpapakawaawa para magpalipas ng oras. Dati po talaga ay gipit na gipit ako at hindi nakahiram agad. Kaya pasensya na po kung naabala ko kayo nitong mga nakaraang araw. Hiyang-hiya po talaga ako sa inyo. Kaya po pumunta ako rito ngayon para bayaran na po ng buo ang lahat. Pasensya na po talaga, Aling Kao. Dati po talaga ay dumaan ako sa matinding hirap. Nagpapasalamat po ako ng marami dahil pinatira niyo pa rin ako rito. Teka, ikaw. May sarili ka mang problema. May mga pangangailangan din naman kami, Tuhaw. Opo, kaya nga po laking pasasalamat ko sa inyo. Ito ang susi ng bagong kandado. Ingatan mo iyan kapag nawala mo iyan. Hahanapin talaga kita para sermunan. Noong nakaraang ilang araw, hawak-hawak ko pa ang 17.3 bilyon. Nakaupo sa lumang eskinita nagigibain na habang kumakain ng malamig na siopao. Kahit ilang daan para sa renta, wala akong mahagilap. Napakabilis ng lahat ng nangyari, parang isang panaginip lang. Oras na rin para lumipat sa bagong tirahan. Nangako ako noon sa pamilya ko na magkakaroon ako ng magandang buhay dito sa lungsod. Pero sa huli, dahil sa mga problema sa pamilya, naubos ang lahat ng naipon ko. At dahil na rin sa pagbangga ko sa taong may malakas na kapit, nawalan pa ako ng trabaho. Nakarating na rin sa wakas, maayos naman ang lahat. Ang bilis kumilos ah. Ganoon naman talaga ako palagi. Sa totoo lang, hindi pang matagalan ang pagrenta ng bahay. Ngayong may pera na ako para magsimula. Oras na para tuparin. Ang pangako ko noon. Pagkatapos nito, pwede ko nang patirahin si nanay rito. Para hindi na siya mapag-isa sa probinsya. At mamuhay ng mag-isa sa lumang bahay na iyon. Mas maalagaan ko na rin siya ng mabuti. Per, may mga binibentang bahay ba malapit dito? Hindi naman sa hindi ko naisip. Ang magkaroon ng sariling tahanan sa lungsod na ito. Kahit paano, hindi ko na kailangang pakisamahan ang ugali ng may-ari ng bahay. Hindi naman sa nanghihinayang akong gumastos. Hindi lang talaga ako sanay na hindi magtipid. Bihirang-bihira tumawag si nanay sa ganitong oras. May problema kaya? Nanay, bakit po? Wala lang. Namimiss lang kasi kita, anak. Kaya napatawag ako para mangumusta. Kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Kayo po, nanay, kumain na rin ako. Tuhaw, maayos naman ba ang lagay mo riyan? Maayos naman po ako rito, nanay. Nanay, may problema ba, anak? Hindi naman po seryosong bagay. Pumunta rito si Aling Wang kahapon. Sabi niya may narinig daw siyang balita. Sabi niya tinanggal ka raw sa trabaho sa pabrika ng makinarya ng DEFA. Sabi pa niya, nakaaway mo raw ang supervisor. At pinag-uusapan na raw yan sa buong industrial zone. Si Aling Wang po, nasa probinsya lang siya, paano naman niya malalaman ang mga nangyayari sa industrial zone ng Xiachen? Baka naman galing ang balitang iyan sa panig ni Chumin. Nanay, wag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi niya. Totoong hindi na ako nagtatrabaho sa DEFA. Pero hindi ako tinanggal, kusa akong nag-resign. Hindi kasi tugma sa akin ang trabaho roon. Nakakainip din. Kaya lumipat na ako ng trabaho. Kusa kang nag-resign. Opo, may bago na po akong trabaho ngayon. Mas maayos kay Sarati. At mas malaki rin ang kita. Hayaan niyo na ang mga chismis ng ibang tao. Huwag po kayong maniwala roon. Kilala niyo naman po ako, nanay. Kailan ko ba kayo pinagsinungalingan? Mabuti naman kung ganoon. Nag-aalala lang ako dahil nag-iisa ka riyan. Baka kinikimkim mo lang ang sama ng loob ng walang mapagsabihan. Kung magsalita kasi si Aling Wang parang totoong-totoo. Kaya hindi ako nakatulog kagabi. Huwag na po kayong mag-alala. Kapag naging matatag na ang lahat, papatirahin kita rito sa lungsod ng pansamantala. Papatirahin mo ako riyan. Opo. Dadalhin kita rito para makapagpahinga at mag-enjoy. Naku, anong mag-enjoy naman ang sinasabi mo? Maayos naman ang buhay ko rito sa probinsya. Huwag kang mag-aksaya ng pera sa kung ano-ano.
Alagaan mo na lang ng mabuti ang sarili mo. Sapat na yon para sa akin. Ayos lang po ako, nanay. Huwag na po kayong mag-alala. Sige, mabuti naman kung ganoon. Opo, ibababa ko na po ang telepono. Dati, para makatulong sa pamilya, bahay at trabaho lang ang iniikutan ko araw-araw. Hindi pa ako nakakapunta rito kailanman. Ang dami na palang bagong gusali rito ngayon. Hindi ko akalain na ang biglaang bakasyong ito ay magpaparamdam sa akin ng kaunting paninibago. Ang tanging pamilyar na pakiramdam na lang ay ang pagsakay sa bus na ito. Hello po, kayo po ba si Kuya Tuhao? 是徐浩吗？ May. Kuya Tuhao, kayo nga po. 是你。 Nasa likod niyo po ako nakaupo kanina. Pagkasakay ko pa lang, napansin ko na agad. Kamukhang kamukha niyo po ang nasa harap ko. Habang tinititigan ko, lalong naging kamukha niyo. Natakot lang akong magkamali, nakakahiya naman. Kaya nagpalipas muna ako ng ilang hinto bago lumapit. Bakit ka nasa Xiacheng? Hindi ko alam na narito ka pala. Kahit naman po lumaki sa maliit na nayon. Kailangan din namang lumabas para makita ang mundo. Saka isa pa, sabi niyo po noon ay pupunta kayo rito sa Xiacheng. Subukan niyo pang hawakan siya ulit. Huwag ka nang umiyak, umalis na sila. Hindi ako batang walang ama. Alam kong mabuting tao ang tatay mo. 好人。 Sabi ng tatay ko, ang mga mabubuting tao ay hindi laging nasa tabi natin. Nakatingin din naman mula sa langit. Heto, para sa iyo. Huwag ka nang umiyak. Noong araw na namatay si tatay, hindi ko man lang siya nakausap. 说话。 Basta na lang siya pumanaw. Kahit man lang paalam, hindi niya nasabi. Noong bata pa ako, narinig ko sa mga matatanda sa nayon, na ang mga tao raw kapag namatay ay nagiging mga bituin. Naniniwala ka ba, kuya? Hindi masyado. Pero paano kung ang isa sa mga bituin ay ang tatay mo? Ang bituing iyon. Paano mo nalaman, kuya? Ang pinakamaliwanag na bituin ay siya. Ang mabuting tao ay palaging ang pinakamaliwanag na bituin. Tama ka. May. Kailangan ko nang pumunta sa Xiacheng. Noong oras na iyon, iniwan mo lang talaga. Ang ganoong mga salita. At pagkatapos noon ay bigla ka na lang nawala. Pasensya ka na. Hindi na maulit sa susunod. Iwan mo naman sa akin ang contact number mo. Nga pala, Kuya Hao, saan ka pupunta? Bibili lang ng mga gamit, mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ba kasama si ate? Huwag kang magbiro ng ganyan. Wala namang ate rito. Imposible naman, Kuya Hao. Napakabait mo kaya. 好。 At maayos naman ang hitsura mo. Paanong wala kang asawa? Masasabi ko lang na ngayon ay wala na. 已经没有了。 Naku, pasensya na, akala ko kasi. 我以为 Ayos lang, nakaraan na 去 iyon. 的事了。 云景南大门到了，请带好您的随身物品，从后。 没 Huang Mae, nandito na ako sa istasyon. Ang batang ito, kahit pala maayos o masama ang buhay ng isang tao, mayroon pa ring tao sa kung saan na hindi mo alam ay nag-aalala para sa iyo. Hindi rin masama ang pakiramdam na ito. Magandang araw po. Welcome po sa Yunjing View. Siguro pumunta lang ang taong iyan para makihawa sa aircon. At kumuha lang ng mga larawan. Huwag na nating sayangin ang oras natin. Magpakita ka na lang ng 2 unit ng mabilis. At paalisin mo na. Ate Kian, pumasok na po siya. Dapat pa rin natin siyang lapitan at tanungin. Itatanong ang ano. Napakasimpleng mag-isip mo talaga. Tingnan mo nga siya. Walang kahit ano sa katawan niya. Kahit katiting na alahas ay wala. Lalo na ang relo o kung ano paman. Sa hitsura niyang iyan, siguradong naglakad lang siya papunta rito. Sinasabi ko sa iyo, ang mga ganyang uri ng tao, siguradong hindi makakabayad ng down payment. Pumupunta lang dito para magpagala-gala. At tumingin-tingin lang. Kung gusto mong pumunta, sige pumunta ka. Magandang araw po, sir. Gaano po kalaking unit ang gusto ninyong tingnan? Ipapaliwanag ko po ng detalyado sa inyo. May partikular po ba kayong plano? O kaya naman para sa inyong tirahan? Mayroon po ba kayong mga partikular na pangangailangan o kondisyon? Anong mga uri ng unit ang mayroon kayo rito? Kung ito po ang unang beses ninyong titingin ang bahay,
Ipapakita ko muna sa inyo ang mga unit na may pinakamagandang halaga para sa pera ninyo. Isang unit na may 2 silid tulugan na sapat na sa pangangailangan. O kaya ay isang maliit na unit na may 3 silid tulugan. Ang mga ganitong uri ng unit ay may mas mababang pasanin sa pananalapi. Ang unit na ito ay nagkakahalaga ng 16,000. Ang kabuuang halaga ay 1,440,000. Ang 30% down payment ay 430,000. Ang buwan ng hulog ay mahigit 5,000 ng kaunti. Ito ang unit na may pinakamababang presyo sa aming proyekto. Bukod sa maliliit na unit na sapat na para sa mga pangunahing pangangailangan, mayroon pa bang mas malaking unit at mas kumpleto sa pasilidad, Nen? Opo, mayroon pong 4-bedroom unit, 143 square meters. Ang average na presyo ay 17,000 kalahati. Ang kabuuang halaga ay nasa 2,2 milyon po. Ang pinakamagandang corner unit sa gitna ng kondominium ay isang luxury unit na mailawak na 220 square meters. Ang average na presyo ay 19,000. May diskwento kapag binayaran ng buo. Ang kabuuang halaga ay 3,780,000. May kasama pa pong 2 parking space sa basement na may titulo na rin po. Mataas ang mga pamantayan mo, kuya. Huwag na nating tingnan ang 4-bedroom unit. Samahan mo na ako ng direkta para tingnan ang model unit ng corner unit na 220 square meters. Diyos ko, ang corner unit na iyon ay nagkakahalaga ng halos 3,800,000. Kuya, sigurado ka bang gusto mo talagang tingnan? Nandito na rin naman tayo. Siyempre dapat tingnan na natin. Kuya, itong 4-bedroom unit na 143 square meters ay talagang bagay na bagay sa inyong dalawa. Maganda ang ventilasyon mula timog hanggang hilaga. Ang master bedroom ay may sariling walk-in closet. Ang presyo kada square meter ay 17,000 kalahati lang. 17,000 kalahati. Sa lokasyon ninyong ito, ang katabing proyekto ay 15,000 lang ang presyo. Ang presyong ibinibigay mo ay masyadong mataas. Kuya, ang sa kabila po ay bare unit pa lang. Samantalang ang sa amin ay fully finished na po. Ang interior design standard pa lang ay nagkakahalaga na ng 3,000 kada square meter. Kung tutuusin, masulit po ito kaysa sa kabila. Wag na nga, wag na. Tumingin na lang tayo sa ibang lugar. Masyadong maliit ang sala ng unit na ito. At saka, hindi pa malapit sa istasyon ng subway. Araw na, alis na tayo. Tumingin tayo sa tapat. Ang presyo ninyong ito, itabi niyo na lang at ibenta sa iba. Kuya, pwede pa naman po nating pag-usapan ang presyo. Seryoso ba? Sinasamahan ba talaga siya ni Lam Vivi na tingnan ang pinakamagandang corner unit? Talagang nagpapakitang gilas lang siya. Hayaan mo lang siyang tumingin. Pagkatapos tumingin, tiyak na magdadahilan lang yan. Napag-iisipan ko muna tapos tatakas na. Kung talagang may kakayahan siya, bilhin niya talaga. Titingin lang pero hindi bibili. Anong klaseng kakayahan yan? Hindi rin masama ang disenyo ng unit. Kunin natin ang unit na ito. Kukunin mo ang unit na ito. Kung babayaran ko ng buo, may diskwento ba, Nen? Kuya, iche-check ko po agad para sa inyo ngayon din po. Ay, hindi pala. Tatawagin ko po agad ang manager. Tuloy po kayo sa SAE Lounge para makapagpahinga muna po. Dito po tayo. Dito po. Diyos ko. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kahit sinong uri ng tao ay naglalakas loob ng pumunta sa sales office. Ang lalaking nakasakay sa Gezgzi na inasikaso ko kanina, ay nag-test drive lang pala papunta rito. Pagkapasok pa lang sa pinto, nagtanong na agad kung aling unit ang pinakamura. Buti na lang tinamad ako at hindi ko inaksaya ang oras ko sa kanila. Ay, Vivay, ang bilis mo namang lumabas. Umalis na ba ang taong iyon? Hindi pa po umalis. Manager. Sinabi ko na sa iyo ang ganyang klaseng tao, nagliliwaliw lang naman yan dito. Tingnan mo nga, pinagpapawisan ka na ng husto riyan. Pagkatapos ba nilang tumingin, sasabihin lang nilang pag-iisipan muna namin. Dapat sa isang dinig mo pa lang, naintindihan mo na yan. Ilang taon na ba ako sa industriyang ito? Sabi niya kasi, gusto raw niyang bayaran ng buo ang EE unit. Babayaran ng buo ang EE unit. Opo. Kanina po sa model house, siya mismo ang nagsabi niyan. Sabi niya, napakaganda raw ng disenyo ng unit. Kukunin na raw niya ito. Tapos tinanong pa niya kung may diskwento kapag binayaran ng buo. Nasaan siya? Nasa sale lounge po, manager. Ako na mismo ang haharap sa kanya. Mukhang jackpot tayo ngayon .
Magandang araw po. Ako po ang sales manager dito. Ako po si Chu. Tu Hao. Ginoong Tu, narinig ko po kay Xiaolin. Nainteresado kayo sa buong palapag ng FE unit namin. At balak nyo pa raw bayaran ng buo. Tama. Tuloy po kayo. Para po masiguro ang inyong mga pribilehiyo. Papakwenta ko muna ng malinaw ang kabuang halaga para sa inyo. Ang buong palapag ng FE unit ay mailawak na 220 square meters. Ang average na presyo ay 19,000 bilyon. Kaya ang kabuang halaga ay 3.78 milyong bilyon. Kapag binayaran nyo po ito ng buo, magbibigay ang developer ng 5% na diskwento. Ang kabuang presyo. Pagkatapos ng diskwento ay 3,571,000 bilyon. Bukod pa rito, may kasama rin itong 2 parking space sa basement na may titulo. At libreng management fee sa loob ng 10 taon. CJ, Ginoong Tu. Gusto ko lang pong kumpirmahin muli sa inyo. Ang isahang bayad na 3,571,000 bilyon ay kailangang mabayaran ng buo sa mismong araw ng pagpirma ng kontrata. Pagdating naman sa pera, walang problema sa pera. Sige po, maaari ko po bang mahiram ang inyong para mapakserox ko lang po. Bakit? Napansin ko lang po na mas mukha kayong kagalang-galang sa personal kaysa sa litrato. Ginoong Tu. Ang kabuang lawak ng unit ay 220 square meters. Ang magagamit na espasyo ay 186 square meters. At ang shared area naman ay 34 square meters. Sa ngayon, fully furnished na po ang EE unit na ito. Maaari na kayong lumipat kahit kailan nyo gusto. Pakicheck po kung may anumang problema. Kasama ba sa fully furnished ang floor heating system? Opo, kasama po. May floor heating system sa buong bahay at may central air conditioning din. Ang mga gamit sa kusina at banyo ay gawa lahat sa Alemanya. Ang sahig naman ay gawa sa engineered wood. Lahat ng nakita nyo sa model house, maliban sa mga dekorasyon at mga gamit na naililipat. Ang iba pa ay kasama na sa standard turnover. Paano naman ang management fee? Libre po sa loob ng 10 taon. Paano pagkatapos ng 10 taon? Pagkatapos ng 10 taon, ibabase na po ito sa presyo sa merkado. Ang kasalukuyang singil ay 3.5 bilyon bawat square meter. CJ, ihanda mo na ang kontrata. At nawala na nga ang 3.5 milyong bilyon. Sino ang mag-aakala na noong mga nakaraang araw? Isang bote lang ng soft drink ay hindi ko pa mabili-bili. Ginoong Tu, binabati ko po kayo. Ang pinakamarangyang unit ay nabayaran nyo na ng buo. Ngayon naman po, kailangan nating tapusin ang pag-transfer ng pera. Ayos lang po ba sa inyo? Swipe mo na lang ang card. Opo. Kukunin ko lang po agad ang ECF terminal. Love, ito nga yung bahay. Napakaganda talaga ng disenyo ng unit na ito. Nangako ka na sa akin. Nakukunin na natin ito ngayon. Sige, tingnan na natin. Sinasabi ko na sa'yo, kapag sobrang mahal, hindi pwede Hindi naman tayo tanga para magpaloko at magpataga sa presyo. Ikaw kaya ang tanga riyan. Isa itong high-end na condominium complex. Ginagawa ko lang naman ito dahil nag-aalala ako. Para sa magiging buhay natin sa hinaharap, di ba? Nasaan si Kian Kian? May usapan na kami Kian Kian. Chumin, nandito na pala kayong dalawa. Ang mapapangasawa ko. Yung kinuwento ko sa'yo noong nakaraan. Sinadya ko siyang isama rito ngayon. Kaya ayusin mo ang pagpapakilala sa amin, Kian Kian, anong nangyari sa'yo? Wala lang to. Naaalala ko, hindi ba mayroon kayong malaking unit na may 220 square meters? Gusto mo bang tingnan muna natin yun? Mukhang hindi na kailangang tingnan ang unit na yun. May nakabili na kasi sa pinakamahal na unit, at binayaran pa ito ng buo. Grabe. Sino kayang mayamang tao ang biglang bumili ng pinakamahal na unit? Binayaran ng buo. Kian Kian, nagbibiro ka lang, di ba? Ang mga taong kayang magbayad ng buo para sa ganyang karangyang unit, ay mabibilang lang sa daliri sa buong lungsod na ito. Kung may ganyang kalaking tao na pumunta rito. Ang opisina nyo. Bakit parang napakatahimik naman? Kagaganap lang nito. Pati kontrata, permado na rin. 3.5 milyong yuan, binayaran ng buo. Nakita ko mismo ang manager, na pumasok para asikasuhin ang mga papeles. Sino yun? Sino ang ganyang kayaman? Nasa loob siya ng EAE lounge ngayon. Nasa loob pa rin ang manager para asikasuhin ang mga papeles niya. Kung curious ka, pumunta ka roon at tingnan mo. Ano ba ang ginagawa mo? Nabili na nga ng iba Tumingin na lang tayo ng ibang unit. Hindi ba sinabi mo na may natitira pang 4-bedroom na unit?
Tu Hao. Ano? Impossible, impossible. 不可能。 Bakit? Kilala mo ba 是 siya? 他。 Siya. Siya ang dati kong asawa. Anong sinabi mo? Ang nasa loob ay si Tu Hao. Ang dati mong asawa. Hindi ba sinabi mo na walang kwenta ang dati mong asawa? Kahit nga pambayad ng renta, hindi niya kaya. Tama, natanggal nga siya sa trabaho sa Defa Mechanical Factory. Noong nakaraang buwan niya, tumawag pa siya para mangutang sa akin. Kahit 1,000 yuan lang, hindi niya magawa ng paraan. Paano niya magagawa? Kian, baka naman nagkakamali ka lang. Hindi naman siguro siya ang bumili ng pinakamahal na unit, di ba? Paano mangyayari ang ganoon? Wala namang ibang tao sa loob. Siya lang mag-isa roon. Ang direktor pa nga mismo ang nag-aasikaso ng mga papeles. Paano magiging peke yan? Saan naman siya kukuha ng pera? Imposibleng magkaroon siya niyan. Bakit? Hindi ko ba alam ang kalagayan ng pamilya niya? Naloko ang tatay niya at naubos ang lahat ng ipon. Matagal na nga itong nawawala. Ang nanay naman niya ay magsasaka lang sa probinsya. Nalugi na rin ang pabrika niya. Wala na talaga siyang kita. Kailangan pa niyang bayaran ang mga utang ng pamilya niya. Kahit magtrabaho pa siya habang buhay. Hindi niya may ipon ang 3.5 milyong yuan na yan. Sige na, sige na. Bakit pa kayong dalawa nagkakaganyan? Sasabihin ko sa inyong dalawa, maraming beses ko nang nakita ang ganyang drama. Anong drama? Nagpapanggap na mayaman, ano pa nga ba? Nakalimutan mo na ba kung ano si Tu Hao noon? Lumuhod pa nga siya sa ulan para lang makiusap sa akin na bigyan siya ng pera. Huwag kang padadala sa hitsura niya ngayon. Kung makapagsuot, akala mo kung sinong kagalang-galang. Mamaya kapag isa-swipe na ang card, tiyak na gagawa yan ng dahilan. O kaya sasabihin niyang may limit ang bank card niya. O kaya naman sasabihin niyang hindi niya dala ngayon. O kaya naman isa-swipe ng paulit-ulit pero hindi gagana. Tapos sasabihin niyang bukas papapasok ang pera sa account. Gasgas na sa akin ang ganyang estilo. Sa mundo ng negosyo, ang mga ganyang klaseng tao, isa-isa kong binubura kapag nakakaharap ko. Huwag kang mag-alala, hindi aabot ng 5 minuto. Lalabas ang manager sa loob na may madilim na mukha. Sa oras na iyon, tingnan nating dalawa, kung makakalabas pa ba si Tu Hao sa pintong ito. May ganoon palang nangyayari. Ay, pwede ba talagang pekin yon? Manood ka na lang at mag-antay. May magandang palabas tayong mapapanood. May ingay na sa loob. Ibig bang sabihin nito ay matagumpay ang transaksyon? Impossible. May mali rito. Talagang naging matagumpay ang transaksyon. Anak ng pating, nakakita yata ako ng multo. Tu Hao. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Anong pakialam mo kung nasaan man ako? Elmath, Chu, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Hindi ba't kahit pambayad sa upa ng lumang bahay ay hindi mo kayang bayaran? Hindi ba't tinanggal ka na sa trabaho sa pabrika? Noong nakaraang mga araw lang ay tumawag ka pa. Sinasabi mo sa akin na wala ka kahit isang kusing. Saan ka kumuha ng 3.5 milyong piso? Kahit nga 1,000 ay hindi mo mailabas noon. Tapos bigla na lang nakabili ka na ng pinakamahal na apartment. Sino ang niloloko mo? Noong oras na yon, talagang wala akong mailabas na pera. At saka, noong oras na yon, ikaw din naman ay talagang walang balak na tulungan ako. O, ngayon naman, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Hindi pa nga nagtatagal ay nakakuha ka na agad ng 3.5 milyon. Ang noon ay noon. Ang ngayon ay ngayon. Kahit isang araw lang ang pagitan. Marami pa ring pwedeng mangyari. Pero Chumin, kahit gaano pa karaming bagay ang mangyari sa akin. Wala na itong anumang kinalaman sa iyo. Walang kinalaman sa akin. Dating asawa mo ako. Ang tagal mo akong niloko. Saan naman kita niloko? Niloko mo ako na wala kang pera. Nagpanggap kang mahirap. Noong oras na yon, hindi ako nagpapanggap, talagang mahirap lang ako. Sobrang hirap na kinailangan ko pang magbenta ng dugo. Masaya ka na ba sa sagot na yan? Tinatatanong mo kung saan galing ang pera ko. Sinasabi ko sa iyo, ito ay legal na pera at may bawas na buwis. Bawat piso ay ganap na malinis. Tungkol naman sa kung paano ko ito nakuha, hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Ikaw, Chumin, ulitin ko sa huling pagkakataon. Wala na tayong anumang relasyon. At saka, kasama mo naman ang asawa mo ngayon. Para magkasamang tumingin ng bahay. Tumingin na lang kayo ng mabuti. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa akin. Manager Zhao, bilang taong nauna sa iyo, may isang payo ako sa iyo. Mas mabuting hawakan mo ng mahigpit ang pera sa mga kamay mo. May gulong ang palad, may kanya-kanyang panahon ang tao. Noong nagtatapon ka pa ng pera na parang tubig,
para lang makuha ang loob ng iba. Baka sa hinaharap, ito ang magiging kutsilyong sasaksak sa kanya. Zhao Kun, ayusin mo ng mabuti yan. Manager Chu. Sir Tu, sabihin niyo lang po. Plano ko sanang lumipat na ngayon o bukas. Kaya ba ninyong iayos yan? Siyempre naman po, aayusin ko po agad. Ang susi, pwede niyo pong kunin mamayang gabi. Nga pala, ang tumulong sa akin sa mga papeles ngayon, yung batang babaeng yun, Lin Weiwei. Nakikita kong napakasipag at maaasahan niya sa trabaho. Mula noong pumasok ako sa pinto, siya lang ang nag-iisa sa buong sales area, na lumapit at nagtanong kung anong unit ang gusto kong tingnan. Ang ganyang empleyado ay karapat-dapat na suportahan at ay promote. Ano sa tingin mo? Ang talas talaga ng mata nyo, Sir Tu. Si Lin Weiwei talaga ay isa sa mga pinakamahuhusay naming empleyado. Plano ko nga ngayong buwan na i-promote siya bilang manager. Sige, napakabuti. Salamat sa pagod ninyo ngayong araw. Salamat po, Sir Tu. Mag-ingat po kayo sa pag-alis. Elmath, Chu, sa susunod na magkita tayo, hindi mo na kailangang bumati. Magkunwari na lang tayong hindi magkakilala. Mabuti yan para sa iyo at mabuti rin para sa akin. Tu Hao, gusto mo ba talagang maging ganyan kawalang puso? Mula noong dahil sa pera, ay umalis ka sa bahay na ito. Tapos na ang ugnayan nating dalawa. Kung sinagot ko ba ang tawag noon, at pumayag na ibigay sa iyo ang perang iyon, ano kaya? Hindi mo rin naman ibibigay. Kilala kita. Dumating na sa puntong ito ang lahat. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. O, titingnan pa ba natin yung unit na may 4 na kwarto? Bakit ka napadpad dito? Para bisitahin ang matalik kong kaibigan. At tingnan kung paano siya bumili ng bahay. Bukas, sasamahan kitang pumasok para tingnan. Salo, ang susi ng kotse mo. Kampante ka talagang ako ang magmaneho. Pagod na pagod ako sa buong araw na trabaho. At saka, dapat masanay ka na rin magmaneho nito. Kasi maaga o huli, bibili ka rin naman ng kotse. Nasa iyo pa ba ang galing mo sa pagmamaneho noon? Sino ba namang nakakaalam? Hello, Kuya Hao, umuwi ka na agad. May nangyaring masama kay nanay sa bahay. May mga naniningil ng utang. Hinarangan nila ang pinto ng bahay nyo. Sinasabi nilang may utang kayo na hindi binabayaran. Gusto nilang halughugin ang passbook at titulo ng lupa ni nanay para kunin bilang pambayad utang. Kuya Hao, tinulak nila si nanay. Kaya natumba siya sa sahig. Mga tao sila mula sa Sanding Finance. Mae, kumusta ang lagay ni nanay ngayon? May malaking bukol sa noo niya dahil sa pagkakauntog. Pilit siyang umupo sa upuan at ayaw magsalita. Hinahayaan na lang niya silang maghalughog. Kuya Hao, matatag si nanay sa buong buhay niya. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kaapihan kailanman. Naalala ko noong mga nakaraang taon, ang ganda raya sa pera ng pamilya mo. Sila rin ba iyon, pare? Sa unahan, mangyaring kumanan. Pering 2, hindi ito ang daan papunta sa paupahang bahay. Pering Chow, tulungan mo ako sa isang bagay. I-book mo ako ng tiket sa bus pauwi sa probinsya. Yung pinakamaagang biyahe. Bago ako umuwi, may kailangan muna akong puntahan at harapin. Sino naman? Paring Tu Hao, aalis ka na ba agad ngayon? Ngayon na. Paring Tu Hao, kumalma ka muna. Kalmado ako. Aba, hindi ba ito ang anak ng pamilyang Tu? Kaninang umaga, sino ang pumunta sa lumang bahay ng pamilya Tu? Ano bang pinagsasabi mo? Kaninang umaga, sino ang pumunta sa lumang bahay ng pamilya Tu? Sino ang sumira ng lock? Sino ang nanulak ng tao? Hoy Tu Hao. 17 taon nang may utang ang tatay mo sa kumpanya namin. Nakwenta mo na ba ang patong-patong na interes? Normal lang na pumunta kami sa pinto nyo para maningil. Normal lang. Normal lang ba ang manira ng lock? Normal lang ba ang maghalughog ng bahay? Normal lang din ba ang manulak ng matandang 62 taong gulang? Kusa kayang natumba ang nanay mo.
Ano bang ginagawa mo? Kusa namang nahulog ang basong ito. Walang kinalaman sa akin yan. Pare, kapag may utang, dapat magbayad. Likas na batas yan. Bakit ka nagmamalaki rito? Magkano ang utang? Ano? Tatanungin ko kayo. Sa nakalipas na 17 taon, magkano ang kabuang halaga na kinalkula ninyo hanggang ngayon? Kasama ang puhunan at interes, 684,000 yuan. 684,000 yuan. CJ, tinatanggap ko. Pwede ko kayong i-transferan agad ng 684,000 yuan ngayon din. Pero, kung magtatangka pa kayong pumunta sa lumang bahay ko, para manggulo kapag wala ako roon. Marami akong paraan para mapagsara ang kumpanyang ito ngayon din. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Magbabayad ako at burado na ang utang. Pero kung sino man ang nanulak sa nanay ko, kailangang sumama sa akin sa probinsya ngayon. Para personal na yumuko at humingi ng tawad. Mangarap ka, sino ka ba sa akala mo? Akala niyo ba ako pa rin si Tuhao noong nakaraang mga taon? Nahahayaan lang kayong tapakan at apihin ako. 17 taon ang nakalipas, niloko ninyo ang tatay ko hanggang sa maubos ang lahat sa amin. Nakahiga siya sa ospital. Nanginginig pa ang kamay niya nang lumagda. Samantalang kayo, pinalitan niyo lang ang karatula at nagpatuloy sa negosyo. Pinalitan ng pangalan para lang makapaningil pa rin ang utang. Kahit ang orihinal na kasulatan ng utang ay hindi niyo mailabas. Pero naglakas loob kayong sumira ng lock sa pinto ko. Sige, ayaw ninyong ilabas ang taong iyon, di ba? Bukas ay uwi ako sa lumang bahay. Mabuti pang maghintay ng maayos doon ang mga tauhan nyo. Buisit, huminto kayo riyan. Akala mo ba dahil lang may kaunti kang pera? May hawak akong ebidensyang video. Nagpa-set up na ako ng program sa kakilala ko. Kung sa loob ng susunod na 24 na oras, hindi ko nakansela ang utos na ipadala ito. Kakalat agad sa internet ang video na iyon. Panunulak ng matanda. Ilegal na pagpasok sa pribadong ari-arian. At marahas na paniningil ng utang. Gusto nyo bang sumugal? Tingnan natin kung gaano kalaking atensyon ang makukuha ninyo. Mabuti pang pag-isipan ninyong mabuti. Ang hawak ko ngayon, kapag nailabas ito, hindi ba talaga kayo titigil? 17 taon na akong hindi sumisigaw sa kahit kanino. Ano namang mapapala mo kung sumigaw ka? Walang mapapala. Pero iyong paghampas mo kanina may naitulong. Ang pinakakatakutan ng mga katulad nila ay hindi ang mga siga, kundi ang taong handang ilantad sila agad. At may video pa bilang ebidensya. Binibidyohan mo ba talaga? Hindi. Dipindot lang ang cellphone ni Mang Truong. Kahit mag-text nga, hindi niya alam. Paano naman siya makakakuha ng video? Ang galing mo talaga. Hello. Kuya Tuhao, ayaw pong pumunta sa ospital ni nanay. Sabi niya okay lang daw po siya, gasgas lang daw ito. Pero nag-iwan ng banta ang mga taong iyon bago umalis. Sabi nila, babalik daw sila kapag umuwi ka na. Uuwi na ako dyan mamayang gabi. Pairing 2. Tungkol sa nanay mo. Pag-usapan na lang natin kapag nasa istasyon na tayo. CJ, anak, ipinapangako ko sa iyo. Mababayaran din natin ang lahat ng utang na ito. Ang mga bagay na ipinangako ko pero hindi ko nagawa. Ako na ang gagawa ngayon. Nakauwi na ba si Hao? Opo, Aling Liu. Nanay, huwag po kayong matakot. Nandito na po ang anak nyo. Siya ba ang anak ng mga tu? Balita ko, natanggal daw siya sa trabaho sa pabrika kamakailan. Iniwan din siya ng asawa niya. Ay naku, totoo iyan. Kahapon nga, tinulak pa ng mga naniningil ng utang ang nanay niya. Nakita ko ang lahat mula sa malayo. Mukhang masakit talaga ang pagkakabagsak niya. Nakauwi ka na pala, anak. Ang ganda ng panahon ngayon. Tahimik pa rin tulad ng dati. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka munang umuwi. Pero hindi ka nakinig. Pinasikatan ko na ng araw ang kumot mo, amuyin mo nga. Ang bango ng amoy araw. Nanay, nabunggo lang ako sa hamba ng pinto, okay lang ako. Kumain ka na ba? May pinainit akong lugaw para sa iyo sa kaldero. Kukunin ko lang. Tinulak ka po nila, hindi ba? Hao, kasalanan ni nanay. Wala akong kakayahang bayaran ang utang na ito. Nadamay ka pa dahil sa akin. Nanay, huwag niyo pong sabihin iyan. Pinalaki niyo po ako. Kaya natural lang na bumalik ako para sa inyo. Pero sila, sige na po nanay, huwag na kayong mag-alala. Ipaubayan niyo po sa akin, huwag kayong mag-alala. Kapag natapos na ang lahat ng ito, wala nang manggugulo sa atin. O kukuha ng mga gamit natin.
Nandyan na sila, nandyan na sila. Nandyan na naman ang mga naniningil ng utang sa pamilya to. Nanay, huwag kayong mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Oh, nandito na pala si Tuhaw. Panahon na para pag-usapan ang utang nyo, hindi ba? Mukhang matapang ka ngayon ah. Buti naman at sumipot ka sa tamang oras. CJ, kwentahin na natin. Sige, sabi mo kwentahin natin. Kaya kwentahin natin ng maayos. 684,000. 17 taon na, lumaki na ang interes niyan. 80,000 ang utang ng tatay mo noon, di ba? 40,000 lang ang hiniram niya noon. Bago namatay ang tatay niya, nakabayad na siya ng 30,000. Hindi niyo pwedeng. Tumahimik ka nga, matanda. Hindi ka kasali sa usapan dito. Sandali. Umatras na kayo. Huwag kayong umasta ng ganyan dito. Nakasulat ito sa itim at puti. May pirma ng tatay mo. At may thumb mark pa. 684,000. Ngayong araw. Alin man sa magbayad kayo o kaya. Nasaan ang kabilang kopya? Ano? Tinatanong ko kayo, nasaan ang kabilang kopya ng kasulatan ng utang? Ang kasulatan ng utang 17 taon na ang nakakaraan. Ginawa ito sa 2 kopya. Ang hawak ninyo ngayon ay ang orihinal na kopya para sa nagpapautang. Dapat ay nasa kamay ng tatay ko. Ang isa pang kopya ng kasunduan sa pag-utang. Nakalagay doon ang nagpapautang. Buong impormasyon ng nangungutang. At may pirma rin ng garantor. Ang sanding finance ninyo noon ay tinatawag na sanding lending company, di ba? 3 beses nang nagpalit ng pangalan. 2 beses nagbago ng rehistradong address. Pero ang orihinal na record sa business registry ay hindi mababago. 17 taon na ang nakakaraan, nagpapautang kayo ng iligal. Ang interes ay lampas sa limitasyon ng bangko. Ang interes sa pautang ay 4 na beses na mas mataas. Hindi ito protektado ng batas. Ayon sa mga regulasyon ng pamahalaan, kung kukwentahin batay sa pinakamataas na limitasyon ng interes sa pautang sa ilalim ng batas sibil. Magkano ba talaga ang interes sa loob ng 17 taon? Nakwenta nyo na ba talaga? Interesante yan ah. Pero sa patakaran ng trabaho namin, ang utang ng ama, anak ang nagbabayad. Tumakas na ang tatay mo. At kung patay na siya, mapupunta sa iyo ang utang na ito. Kung hindi ka magbabayad, walang problema. Ang bahay na ito, nagkakahalaga ito ng ilang daang libo, di ba? Kulang pa rin ang mahigit 500,000. Nangangahas kayo, ang bahay na ito ay iniwan ng lola ko. Para sa aming mag-ina. Kapag sinubukan ninyong hawakan ito, lola mo, kahit buhay pa siya, kailangan pa rin niyang magbayad, di ba? Ang may utang ay dapat magbayad. Likas na batas ang magbayad ng hiniram. Hindi ba alam ng pamilya to ninyo kahit ang simpleng patakaran na ito? Gusto ninyong kunin ang bahay ko, di ba? Ano, natauhan ka na ba? 9:00 ng umaga bukas, dito mismo. Dalhin ninyo ang orihinal na kasulatan ng utang. Na pinirmahan ng tatay ko noon, kasama ang kopya ng lisensya sa negosyo. Ng kumpanya ninyo rito. Gusto mo pa bang mag-aksaya ng oras? Sinasabi ko sa inyo kapag naipakita ninyo ang mga ito bukas. Hindi mababawasan kahit 1 sentimo ang utang namin. Aba, seryoso ka ba talaga? Seryoso ako. Hihintayin ko kayo rito bukas ng 9:00 ng umaga. Siguraduhin dala ninyo ang mga dokumento. Pumunta na lang kayo para malaman ninyo. Pero, una, ang pagtulak ninyo sa nanay ko. Kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag bukas. Pangalawa, may isa pang kasulatan ng utang. Ang orihinal na kasulatan ng utang na niloko ninyo ang tatay ko para pumirma sa 80,000 yuan na iyon. Dalhin ninyo ang orihinal na kopya rito. Ikaw, paano mo? Akala niyo ba talaga wala akong nalaman sa investigasyon ko nitong nakalipas na mahigit 10 taon? Ang pinirmahan ng tatay ko noon ay hindi naman talaga wastong kasulatan ng utang, di ba? Nangutang siya ng 40,000. Pero pinilit ninyo siyang pumirma sa kasulatan para sa 80,000. Nang hindi siya makabayad sa takdang panahon, ginamit ninyo ang kasulatang iyon para pilitin siyang magbayad. Pagkatapos, nagbayad siya ng 30,000. Isang halaga lang ang binura ninyo sa resibo ng utang na hawak niya. Pero hindi nyo kailanman ipinakita ang orihinal na kopya ng kasulatan ng utang na 80,000 na iyon. Ang kasulatan ng utang na iyon ay nasa kabinet pa rin ng mga dokumento ng kumpanya ninyo ngayon. Kung hihilingin ko ang pagsusuri sa sulat kamay, kung mahahanap ko ang empleyadong namamahala sa transaksyon noong taong iyon. Buisit, saan mo nakuha ang balitang yan? Putsa, may problema sa batang ito. Paano niya nalaman ang napakaraming bagay na to? 9:00 ng umaga bukas.
Maaari na kayong umalis 可以 ngayon. 走了。行， Sige lang, Tuhaw. Alas 9 ng umaga bukas. Dadalhin ko rito ang kasulatan ng utang. 684,000. Walang kulang kahit isang sentimo. Kung hindi mo mailalabas yan, ang bahay na ito, ang nanay mo at pati ang mga basurang pinagsasabi mo kanina, lahat yan ay walang silbi. How, nakahanda na ba talaga ang sapat na pera para bukas? 684,000 yon ah. Saan ka naman kukuha ng ganoon kalaking pera? Huwag kang magmayabang, baka bukas ay. Aling Liu, tapos na po ang palabas 没稀 dito. 罕了。 Umuwi na po kayo. How, wag mong pilitin ang sarili mo. 你别逞能， Kung hindi talaga kaya, magtago na lang tayong mag-ina sa kung saan. Nanay, sinisiguro ko po sa inyo. Pagkatapos ng bukas, wala nang mga ngahas na manggipit sa inyo. Kontrata sa pagbili ng bahay. 房买卖合同， How, kaninong bahay ba ito? 这是谁家的？ How? Inilabas ko na po. Siyempre, sa atin na po ito. How, ang perang pambili ng bahay na 这 ito? 买房的钱， Hindi mo naman ninakaw yan, di ba? Nanay, ano po bang tingin ninyo sa anak 人 ninyo? 了， Ha? Iniisip ko lang kung baka. 对你也 Nangutang ka rin sa labas. Sa huli, 妈， nanay, hindi po mangyayari yon. Ang maling landas na tinahak ni tatay noon. Hinding-hindi ko na po ulitin kailanman. Kung ganoon ay mabuti, mabuti naman. Alas 9 ng umaga bukas. Dadalhin na rito ang kasulatan ng utang. Darating din ang mga tao. Ang bagay na dapat ay natapos na 17 taon na ang nakalipas. Na nagpahirap sa kalahati ng buhay ko. Sa wakas ay matatapos na rin. Dinala niyo ba ang mga dokumento? Alas 8:59. May kulang pang 1 minuto. Ang yabang mong bata ka. Kopya ng lisensya sa negosyo, orihinal na kasulatan ng utang. Ano bang ginagawa ninyo? Itabi ang kopya. Ngayon, kwentahin natin ang utang. Pangunahing utang, 40,000. Nabayaran na ni tatay ang 30,000 noon. Kaya 10,000 na lang ang natira. 3 beses ninyong pinalitan ang kumpanya. 2 beses pinalitan ang rehistradong address. Ang orihinal na record sa kawanihan ng kalakalan ay madali kong maimbestigahan bukas. Pero ngayon, tatanggapin ko lang ang pinakamataas na interes na itinakda ng batas. Ang pangunahing utang at legal na interes ng 10,000. Nakinalkula sa pinakamataas na taunang interes na 24%. Sa loob ng 17 taon, ay 40,800. Pero naniningil kayo sa akin ng 684,000, kayo lang ba ang nag-imbento niyan? Hindi naman ako ang nagkwenta niyan. Kung may reklamo kayo, mas mabuting hayaan na lang natin ang korte ang magkwenta. Tuhaw, huwag mong isipin na dahil sa sinabi mong yan, ay hindi na ako mangangahas na lumaban. Ngayong araw, kung hindi mo ibibigay ang buong 684,000 na ito, noong makalawa ay pumunta na ako sa inyong pangunahing tanggapan. O ano ngayon? Kahapon ba ay hindi kayo tumawag sa inyong pangunahing tanggapan? Sinabi ko na sa inyo na may hawak akong ebidensyang video, na maaari kong otomatikong isend kahit kailan ko gusto. At saka, paano ninyo masisiguro na ngayon, 现在 ay wala akong nakatagong kamera rito? Kayo na ang bahalang magsulat ng halaga. Paglabas sa pintong ito ngayong araw, bayad na ang lahat sa pagitan nating dalawang panig. Ang sumobrang 19,200 ay ituring nyo na lang na dagdag ko sa inyo. Para sa pagod ninyo sa pagtakbo sa loob ng maraming taon. Tungkol naman sa pagtulak ninyo sa nanay ko. Mabait at mapagpatawad ang aking nanay. Inisip niya na nagmamadali lang kayo sa inyong trabaho. Kaya hindi na niya ito palalakihin pa. Hindi ko na rin ito sisingilin pa sa inyo. Pero tandaan ninyong mabuti. Mula ngayon, ang pamilya to ay wala ng utang kahit kanino. CJ, ayos na ang usapan. 你们自己处理。 Dihaw. Nakuha na ng anak mo ang kasulatan ng utang. 子拿回来了。
Mula ngayon, magbabago na ang buhay ng pamilya to natin. Hindi na kailangang maghatid. Nanay, bayad na po ang lahat ng utang natin. Mula ngayon, wala nang makakapagungkat pa ng tungkol kay tatay. Ngayon po, ikwento niyo naman sa akin, nanay. Sino-sino ang mga nagtawa at nang api sa inyo nitong mga nakaraang taon? Sino ang mga nanggulo sa inyo? Sabihin niyo po sa akin, isa-isa. Uminom po muna kayo ng tubig, nanay. Ang peklat sa kilay mo. Magaling na magaling na. Noon ay hindi ka pa ganyan kaitim. How, nitong mga nakaraang taon. Nitong mga nakaraang taon kung wala, ang batang si Mai, baka hindi na umabot ang buhay ko sa araw na ito. Noong nag-aaral ka pa sa paaralan sa bayan, hinayaan ka naming tumira sa dormitoryo doon, di ba? Hindi mo alam. Noong taglamig na nangyari ang aksidente sa tatay mo. Araw-araw na pumupunta rito ang mga nagpapautang para kalampagin ang pinto. Hindi ako mangahas na magsindi ng ilaw. Nagpapakasulok lang ako mag-isa sa kusina. Nanginginig sa sobrang lamig. Noong oras na iyon, si Mai, na nag-aaral sa bayan malapit dito. Hindi ko alam kung saan niya nalaman ang balita. Pagkatapos ng klase ay agad siyang tumakbo rito. Hindi pa man lang niya naibaba ang bag niya. Naupo na agad ang bata sa tabi ng kalan. Sinamahan niya ako doon buong magdamag. Nang maglaon, nang makapasa siya sa kolehiyo, at pumunta sa bayan para mag-aral. Tuwing Sabado, umulan man o bumagyo, umuwi pa rin siya rito. Pag-uwi niya, tinutulungan niya akong maglaba, magsibak ng kahoy at maglinis ng bakuran. Sinasabi ko sa kanya na asikasuhin na lang niya ang sarili niyang pag-aaral. Mumingiti lang ang bata, at sinasabing huwag na raw akong mahiya sa kanya. Noong isang taon, sumasakit ang likod ko, at hindi ako makabangon. Nag-leave ang bata ng kalahating buwan, para magluto ng gamot at pagkain para sa akin araw-araw. Noong panahong iyon, pinagsitsismisan kami ng mga tao sa nayon sa likod namin. Sinasabing baon sa utang ang pamilya to, at nagtataka kung bakit ginagawa ito ng batang iyon. Narinig lahat iyon ni Mai pero hindi siya nagsalita ng anuman. Kinaumagahan, pumunta pa rin siya rito gaya ng dati. Tinanong ko rin siya tungkol dito. Sabi niya ay dahil iniligtas mo raw ang buhay niya noon. Noong taong iyon, dahil lang sa kaunting tapang ng kabataan ko. Nakita ko ang isang batang ulila sa ama mula pagkabata, na nangangailangan ng tulong. Hindi ko akalain na sa puso niya. Itinuring niya iyon na isang utang na loob sa pagliligtas ng buhay. Ikalawang araw ng bagong taon. Ang ibang pamilya ay bumibisita sa mga kamag-anak. Napakabuhay at masaya. Samantalang ang bahay natin ay napakatahimik at malungkot. Wala ka sa bahay at ang matandang babaeng ito ay nakatitig lang sa altar ng kusina. Sabi ng bata, nanay, narito na po ako. Wala rin pong tao sa bahay namin. Sabay na po tayong magbagong taon. Ang buwan ng sahod niya ay mahigit 2,000 lang. Pero palihim pa rin siyang naglalagay ng pera sa ilalim ng unan ko. Nalaman ko na lang iyon paglipas ng mahabang panahon. How, hindi tanga si nanay. Sa mga nakaraang taon, kung sino ang naging tapat sa atin, at kung sino ang gumawa sa atin na katatawanan. Lahat ng iyon ay malinaw na nakatatak sa puso ko. Ang batang si Mai na iyon. Noong panahong gumuho at lugmok na lugmok ang pamilya natin. Siya ang tumulong sa atin na itaguyod ang pamilyang ito. How, ngayon ba ay ikaw? How? Naalala ko lang bigla. Noong isang taon, nangutang ang pamilya mo sa akin ng 300. Hanggang ngayon hindi pa bayad, baka gusto mong tingnan ito. Aling Liu, 300, tama po ba? Tama. Sandali lang po. Aling Liu. Sa nakalipas na mga taon, nakatapak na ba kayo kahit isang beses sa bahay namin para bumisita? Meron. Meron naman, hindi ko na rin masyadong maalala. Walang anuman. Heto ang 300, kunin niyo po ito. Sa susunod, magpatuloy na lang kayo sa pagpapatuyo ng inyong mga mani, at bantayan ang sarili ninyong bahay. Hindi niyo na kailangang pakialaman pa ang mga usapin ng pamilya to. How, malaki na ang ipinagbago mo. Nanay, may ilang bagay po akong gustong linawin sa inyo. Makinig po kayo sa akin. Naaalala niyo pa po ba ang kontrata sa pagbili ng bahay? Tinanong niyo pa nga ako kung nagnakaw ba ako. Bakit? 1, 10, 100, 10,000. 100,000, milyon.
How, ito. Saan galing ang perang ito? Nanalo po ako sa loterya. Noong nakaraan, kasama ko si Yang Chao. Ang matalik kong kaibigan mula pa noong bata kami. Kumain kami sa labas at nagbukas ng isang bote ng soft drink. Sa ilalim ng takip ng bote, nakasulat ang grand prize na 18 milyon. Pagkatapos mabawasan ng buwis, ang nakuha ko talaga ay mahigit 14 na milyon. Nanay, gusto ko po sanang sabihin sa inyo ng mas maaga. Pero noong pumasok na ang pera sa account ko, hindi ko muna ito sinabi kahit kanino. Hindi sa dahil hindi ko kayo pinagkakatiwalaan, kundi gusto ko lang makita ng malinaw sa nakalipas na mga taon. Kung sino talaga ang totoong mabuti sa pamilya natin. Anak, wala ka namang ginawang labag sa batas, di ba? Wala po. Ang anak nyo ay maaaring mahirap o mababa ang tingin ng iba sa buhay na ito. Pero kailanman ay hindi ako gumawa ng anumang krimen. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi agad? Sinasarili mo lang ang lahat ng pasanin. Wala ka man lang makausap o mapagsabihan. Ang batang ito, bata pa lang ay ganyan na ang ugali. Kahit anong bigat ng problema, kinikimkim lang sa sarili. How? Ang mga sinabi mo kay Aling Liu kanina, matagal mo na bang kinikimkim sa puso mo? Opo, matagal ko na pong kinikimkim. Mula nang mabaon sa utang ang pamilya natin. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang bahay natin kahit kailan. Ang malamig na tingin na parang nanonood lang ng palabas. Tanda ko pa po iyon mula noon. Siyempre, hindi sa nagtatanim ako ng galit, kundi naaalala ko lang ng malinaw. Kung sino ang hihinto para tumulong kapag dumaan. At kung sino ang magkukunwaring walang nakikita. Kaya, ang tungkol sa pagbili mo ng bahay, totoo ba talaga? Nanay, iniisip niyo pa rin po ba iyon? Nabili ko na po, bayad na ng buo ang isang marangyang apartment. Para talaga sa bahay natin to. Ang batang makulit na ito, kahit may pera, hindi dapat nag-aaksaya. Nag-iisa ka lang sa labas. Kailangan mo pa ring mag-asawa ulit sa hinaharap. Nanay, kung kahit kayo ay hindi ko kayang alagaan. Para namang napakawalang kwenta ko sa perang ito. Ang lalaking mahigit 30 taong gulang na nasa harap ko ngayon. Talagang nagbago na siya. Hindi na siya ang taong hinahayaan lang tapakan ng iba. Na lumuluhod sa ulan nang hindi man lang makaimik. Hindi na rin siya ang mahinang tao. Na pinapagalitan at pinapahiya kapag nangungutang. May liwanag na sa kanyang mga mata. Isang uri ng liwanag mula sa isang taong pinahirapan ng buhay. Na sa wakas ay unti-unti nang tumatayo ng may dangal. Nanay, may masasandigan na ang anak niyo ngayon. Hindi na natin kailangang matakot sa anumang pagsubok. Kaya mula ngayon, hindi na rin po ninyo kailangang matakot. Sunog na ang kasulatan ng utang. Bayad na ang lahat at may bahay na rin tayo. Mula ngayon, kung sino man ang magmalaki sa inyo. Lumaban lang po kayo. Sapat na ito, sapat na ay mabuti na. Hindi kailangan ng nanay ng marami. Basta sapat na ay ayos na. Kung buhay pa sana ang tatay mo. Tungkol kay tatay, bukas ay mag-aalay ako ng insenso para sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, na hindi siya ipinahiya ng kanyang anak. Bayad na po ang lahat ng utang. Mula ngayon ang asawa niya, ay hindi na kailangang magtiis sa masasamang tingin ng iba. Masakit pa ba rito? Hindi po masakit, wala lang ang galos na ito. Noong bata ako, nabalian ako ng bisig. Yun ang totoong masakit. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko po nakalimutan, matalas ang memorya ko simula bata pa. Mabuti man o masamang karanasan, naaalala ko lahat. Alam ng nanay. Nanay, sumama na po kayo sa akin sa lungsod para doon tumira. Tuhaw, halos 40 taon na ako rito. Alam mo, noong taong pumanaw ang tatay mo, may mga nagpayo sa akin na mag-asawa ulit. May mga nagpayo na ibenta ang bahay para pambayad utang. May mga nagpayo pang ang ipamigay ka sa tiyahin mo para palakihin. Hindi ako pumayag sa lahat ng iyon. Gusto ko lang panatilihin ang bahay na ito, para hintayin ang pagbabalik mo. Ngayon, hindi mo na kailangang magtiis para rito. Nanay, hindi ba't nakabalik na po ako? Ang batang ito talaga. Napakalaking bagay nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ayaw ko lang po na mag-alala kayo. Mas nag-aalala ako kapag hindi mo sinasabi. Mag-isa ka lang sa labas. Bumili ka ng bahay nang hindi man lang sinasabi. Noong nagbayad ka ng utang, napakatapang mo pa. Ano ba ang dapat kong isipin? Nanay, nakalipas na po ang nakaraan. Ang mga susunod na mangyayari, ako na ang magpapasya. Kung gusto ninyong lumipat sa lungsod, bukas na bukas din ay mag-empake ako ng mga gamit. Kung gusto ninyong manatili muna rito sa probinsya ng ilang araw, sasamahan ko po kayo rito. Kailan nyo man gustong umalis, doon po tayo aalis. Tuhaw. Napakasutil mo, manang-mana ka sa tatay mo. Matigas din po ba ang ulo ni tatay? Sobra. Noong taong naloko siya ng napakaraming pera, pilit pa rin niyang hinanap ang taong iyon para makipag-usap. Pumunta siya sa probinsya ng 3 beses. Namaganang husto ang mga paa niya sa paglalakad. Pagka-uwi niya, hindi siya nagsasalita. Nakaupo lang sa may pintuan at naninigarilyo magdamag. Kinaumagahan, may sinabi siya sa akin.
Ano pong sinabi niya? Sinabi niya, aking kabiyak, 是他娘， nagkasala ako sa inyong mag-ina. 俩 Nanay, bukas ng umaga po. Pupunta po ako sa sementeryo para bisitahin si tatay. Sasama ako sa iyo, anak. Opo. Pagkatapos nyon, tulungan mo akong mag-impake ng mga gamit natin. Nakapagdesisyon na po ba kayo ng mabuti, nanay? Kung buhay pa ang tatay mo, 活着 sasabihin din niyang sumama ako sa iyo. Sinabi niya noon, sa buhay na ito, ikaw ang pinakamalaki kong pinagkakautangan. Ngayong may magandang kinabukasan ka na. Gusto rin makita ng nanay kung ang anak ko 儿子 ay mamumuhay na ng maayos sa wakas. Nanay, balak niyo po bang dalhin pati kalahati ng kusina natin? Ano bang alam mo? Ang mga kumot sa lungsod ay napakagaan. Hindi komportableng gamitin. 32 taon ko nang nilalakaran ang eskinita na ito. Noong bata pa ako, nakayapak akong tumatakbo sa mga asul na batong daan. Naaalala pa rin ng mga talampakan ko ang init ng tag-araw. Lumaki ako para magtrabaho at mabuhay. Kasama si nanay sa buong taon. Walang kahit ano ang matagalan ng babaeng iyon. At halos ilang beses lang siya bumisita rito. Ang pag-alis ko ngayon ay may iba ng kahulugan. Sir Tu, ang mga dokumento para sa paglipat ng bahay ay tapos na po lahat. Ang mga kasangkapan para sa marangyang unit na ito ay naiayos na. Lahat po ay nakahanda na sa loob ng bahay. Kailan niyo po gustong kunin ang mga susi? Iwan mo na lang muna sa guardhouse sa may gate ng subdivision. May aasikasuhin ako ngayon. Hindi na ako makakadaan sa sales office para kunin iyon. Sige po, naintindihan ko. Sasabihan ko po sila. Pagkarating niyo roon, magtanong lang po kayo sa guard ng Yunjing Fu para makuha ang mga susi. Sige, kapag may oras ako, ililibre kita ng tsaa. How? Opo. Bigla kong naalala si Mai. 黄梅姑娘， Alam ba niyang nanalo ka sa loto? Hindi po, hindi ko pa po sinasabi sa kanya. Sabi ko na nga ba, hindi nagkakamali ang nanay. 错 Nitong mga nakaraang taon, pabalik-balik siya sa bahay natin. Dahil talaga sa iyo. 人， Magandang araw po, Sir Tu. Nakipag-ugnayan na ako sa sales office. Kay Manager Chu. Ang mga susi ng bahay ko. Sinabi kong iwan sa inyo rito sa guardhouse. Nandito ba ang mga susi? Opo, Sir Tu. Heto po, kunin nyo. Ito po ang mga susi. Salamat. Ang dami palang nakatira sa gusaling ito. Opo naman, nanay. Ang unit natin ay nasa pinakaloob na gusali, sa ika-16 na palapag. May elevator po, kaya hindi na natin kailangang maghagdan. Sasakay lang po tayo roon. Sandali lang ay makakarating na tayo. Sa atin ba talaga ang buong lugar na ito? 咱家的， Opo, sa atin po lahat ito. Nanay, halika po rito at tingnan nyo. Kung buhay pa ang tatay mo, sa silid na ito dapat maglagay ng isang malaking parisukat na mesa. Opo, ang kalan sa kusina ay dapat nakaharap sa silangan. Ipapaayos ko po iyan sa susunod na mga araw. Isa pa, kapag maayos na ang lahat dito, kailangan mong imbitahan si Mai 姑娘 na pumunta rito para maghapunan kasama natin. Sigurado po, nanay. Bukas po, pwede ko kayong ipasyal sa paligid ng subdivision. Tapos bibili tayo ng ilang mga gamit sa bahay para mapuno ang bahay na ito. Pagkatapos nyon, pwede na kayong maupo sa sofa at manood ng TV. Hindi niyo na kailangang mag-alala pa na may kakatok sa pinto para maningil ng utang. Napakaliwanag pala ng lungsod kapag gabi. Opo, mula ngayon ay makikita na natin ito gabi-gabi. Hello, Kuya Hao. Lasing po ang pinsan ko at pinagbabasag ang mga gamit. Saan ang address? Saan ang address ng bahay mo?
Pupunta na ako riyan ngayon din. Sa Guanghua Condominium, Building 6, Unit 1 po. Hintayin mo ako. Bilis, umalis ka na, anak. Nasa tabi lang po ng sofa ang telepono. Nay, kapag may kailangan po kayo, tawagan niyo po ako ha. Okay lang si nanay. 事儿的。 Mag-iingat ka sa daan, anak. Mae, okay ka lang ba? Sino ka namang tarantado ka? Nakikipag-usap ako sa pinsan ko. Sino ka ba? Ah, naalala na kita. Ikaw yung nakatira sa dulo ng nayon noon. Anak ka ni Matandang Tu, di ba? Hampas lupa. Manahimik ka, lumayas ka. 你滚！ Lumayas ka na ngayon din. 现在就 Ako, lalayas, sino ba ang bumili ng bahay na to? 房子谁供的？啊？ Noong naloko ang tatay mo noon. Sino ba ang nagkandara pa para tulungan ang tatay mo? Ngayong kaya mo na ang sarili mo, lumalaban ka na, di ba? Ibaba mo ang bote ng alak. Sino ka sa akala mo? Kusa kang umalis. O gusto mong ako pa ang magpalabas sa iyo? Ang boses na to, kaparehong-kapareho ng sa telepono. Noong naghihintay sa akin. Walang puwang para makipag-usap. Punyeta, pumasok ka sa bahay ko at nanakit pa. 还打人？ Asa ka pa. Guanghua Condominium, Building 6, Unit 1, Room 401. Tanda ko na. Kapag nalaman ko pa ulit, na naglasing ka at nanggulo sa kanya, huwag mong asahang may uwi mo pa ng buo ang kamay mong to. Kaya mo bang maglakad? Hindi pa po natin nadadala ang mga gamit. Bukas na natin kunin, umalis na muna tayo ngayon. Noong mamatay si tatay at inapi kami ng mga tao. Ang mga kamay din ng taong ito, ang mahigpit na nagprotekta sa akin. 钱。 Saan po tayo pupunta? Sa yun Jingfiu. Iyon pa rin ang mukhang iyon. Mas matigas lang ng kaunti ang panga. Mas malalim lang ng kaunti ang tingin. Pero kapag hawak ko ang kamay niya, siya pa rin ang binatilyo noong 17 taon na ang nakararaan. Bakit hindi po kayo nagtatanong kung gaano nakatagal niyang inagaw ang bahay ko? Saka mo na sabihin kapag handa ka na. Nasa yun Jingfu din si nanay ngayon. Magpahinga ka muna ng mabuti ngayong gabi. Ako na ang bahala sa iba bukas. Kuya, pakihinto lang po sa convenience store sa harap ng 2 minuto. Pwede po ba? Bakit po? Bibili lang ng ilang simpleng damit na pamalit. Ah, ako na lang po ang bibili niyan. 买就行了。 Ikaw ang bahala. Maupo ka. Opo.
Natanggal pala ang buttons na to. Bukas, tatahiin ito ni nanay para sa iyo. Noong bata pa tayo at nag-aaral, may isang beses na gumawa ka ng assignment sa bahay namin. Natanggal din ang buton sa manggas mo. Naaalala ko, sinanay ko rin ang nagtahi noon para sa iyo. Pagkatapos itahi, sinabi mo pa nga, mas makapal ang tahi ni tita kaysa kay nanay. Ang alaalang iyon. Hanggang ngayon ay napakalinaw pa rin. Nay, saan po galing ang bigas at atsara na to? Nakita ko sa ibaba ng gusali. May supermarket na nagtitinda nito. Kanina noong lumabas ka, bumaba si nanay para bumili. Iha, inumin mo habang mainit pa. Nay, nakakahiya po, hating gabi na ay naabala ko pa kayo. Ano ka ba, wala yon. Para sa isang dalagang pumasok sa bahay ng may bahay sa hating gabi. Natural lang na ipagluto siya ng isang mangkok ng lugaw. Isang bagay na karaniwan lang naman. Kakapalit lang ni nanay ng sapin sa kama sa sala kaninang hapon. May ekstrang unan sa kabinet. Hindi mo kailangang gumising ng maaga bukas ng umaga. Magpahinga ka ng mabuti, ha? Matulog ka na ng maaga. Salamat, kuya. Nanay, balak ko pong tumingin ng kotse ngayon. Lumipat na po kayo sa bagong bahay. Kaya kakailanganin din po natin ng sasakyan para makabiyahe. Para mas maginhawa po. Huwag po kayong mag-alala, nanay, hindi po ako bibili ng mamahalin. Basta magagamit lang po, sapat na. Sa totoo lang, kung hindi naman gagamitin para magpasikat o magyabang, ang kotse ay isa lang talagang liability. Sige, nakikinig ako sa'yo, anak. 娘听你的。 Magandang araw po, magtitingin po ba kayo ng kotse? Makikita na. Maayos man lang ang pagsasanay sa mga sales agent dito. Naghahanap ako ng kotseng pampamilya. Dito po tayo. Sir, ito po ang standard version. Medyo basic din po ang mga feature nito. Sa totoo lang, sa bandang ito, maganda ang modelong ito. Kumusta naman ang espasyo sa likod? Komportable ba para sa mga matatanda? Ito po ang may pinakamalawak na legroom sa kategoryang ito. At pwede ring i-adjust ang anggulo ng sandalan. Kaya lang, pwede ko bang subukang maupo? Opo, pwede po. Kukunin ko na ang isang ito. Hindi niyo po ba gustong ikonsidera ang mas high-end na bersyon? Gusto ko na medyo simple lang. Kukunin ko na ang isang ito. Sige po. Para sa modelong ito, may mga installment plan po kami. Huwag na, babayaran ko na ng buo. Sa totoo lang, sa kasalukuyang balance ng account ko. Ang bilhin ng buo ang kahit anong kotse sa showroom na ito, ay kayang-kaya ko naman.
Pero huwag na lang. Kahit na noong nakaraan, malaki-laki rin ang nagastos ko. Pero dapat pa ring magtipid sa mga bagay na pwedeng tipirin. Sa pangkalahatan, basta may kotseng masasakyan si nanay. Para mamasyal at magpahangin, sapat na iyon. Sir Chu, pagkatapos ng 2 araw niyo pa po makukuha ang kotse. Tutulungan po namin kayong asikasuhin ang plaka nito. CJ. Mukha siyang manggagawa lang. Pero binayaran niya ng cash ang kotse. Hindi man lang niya sinubukang test drive. Ibang klase talaga. May ganyan pa palang klase ng customer sa panahon ngayon. Nabili ko na. Nabili ko na sa makalawa ko na makukuha ang kotse. Higit 100,000 lang, sapat na para magamit. Sa makalawa niyo po makukuha ang kotse, kuya. Pwede po ba akong sumama sa inyo? Naman, nakitira po ako sa bahay niyo nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko na ring umuwi sa probinsya sa lalong madaling panahon. Hindi ka ba natatakot na baka agawin ulit ng pinsan mo ang bahay mo? Hindi na po ako natatakot. Kung matatakot man ako, hahanapin ko na lang po kayo ulit. Siya. Mukhang malinis ang kulay na ito. Saka siguradong komportable pong maupo si nanay. Sumakay ka at subukan mong maupo. Pering Chow, Yang Chow. Nakuha ko na ang kotse, papunta na ako sa'yo. Sa ospital ng bayan sa Silangang Distrito. Bilis, Per. May emergency surgery. Tumawag lang ang nurse, critical ang kondisyon ng pasyente. Kumapit ka ng mabuti. Bagong kotse mo ba to? Ayos sa wakas may matino ka na ring kotse. Dolph Chow. Naaalala mo pa ba yung araw na yun? Yung araw na nilibre mo ako ng pagkain? Naman. Sa totoo lang, pare. Noong araw na yun, sa bulsa ko. Kahit 20 pesos wala akong mailabas. Nag-abono ka pa ng pambayad ko sa ospital. Tapos nilibre mo pa ako ng pagkain. Sa totoo lang, pakiramdam ko sa pagkain yun. Kumakain ako na parang taong patay gutom. How, anong nangyayari sa'yo? Hayaan mo muna akong matapos magsalita. Matagal ko nang kinikimkim ang mga salitang ito sa puso ko. Ngayong nakauwi na ako sa probinsya, at nakita ang napakaraming bagay. Sa tingin ko oras na para sabihin ko to. Yung bote ng soft drink na binili mo para sa akin. Noong oras na iyon, tuyong-tuyo talaga ang lalamunan ko. At halos mahimatay na sa gutom. Sabi mo inumin ko yung soft drink para mabawasan ang pagod. Pagkatapos, may lumabas na patalastas sa tsi. Tinanong mo pa kung ano ang sansa na manalo. Sino ba naman ang mananalo sa ganyan? Pero hindi ko akalain na mananalo nga talaga. Chow, lagi kong iniisip na ang swerteng ito ay dahil sa'yo. Hindi dahil mapalad ako, kundi dahil noong panahong lugmok na lugmok ako. Hindi mo ako pinagtabuyan. Hindi mo ako iniwan. Yung pagkain na nilibre mo sa akin. At yung bot ng soft drink na ibinigay mo. Hindi ko makakalimutan habang buhay. Chow, sa susunod, kahit kailan, kahit anong mangyari, basta't kaya kong tumulong. Handa akong tumulong sa'yo. Walang pag-aalinlangan, walang sumbatan. At hindi ko natatanungin ang dahilan. Makinig ka ng mabuti. Tanda ko lahat ng sinabi mo. Pero dapat mo ring tandaan. Tinulungan kita. Hindi dahil umaasa akong marinig ang mga salitang iyan mula sa'yo. Yung araw na kahit 30 pesos sa bulsa mo, ay wala kang mailabas. Nakahiga ka sa kama sa ospital. Putlang-putla ang mukha mo na parang sapin sa kama. Tinanong kita kung saan ang masakit, ang sabi mo. Sabi ko okay lang ako. Sabi mo okay lang. Pero noong oras na iyon, nanginginig ang mga kamay mo.
Kaya huwag mo nang pag-usapan ang tungkol sa utang na loob dito. Doktor ako. At kapatid kita. Sa dalawang dahilan na yan, sapat na ang kahit alin para tulungan kita. Sa susunod na mamasyal ka, isama mo ako ah. Sige ba? Asahan mo. Yung araw na nag-abono siyang Chow ng pambayad ko sa ospital. Nakahiga ako sa kama. Kahit pambayad sa check-up wala akong mailabas sa bulsa ko. Nang dumating ang nurse para maningil, tinalikuran ko na lang siya, at nagkunwaring tulog na tulog. Nang tapakan ni Zhao Kun ang likod ng kamay ko. Noong madilim at maulang gabi na iyon, ang AC ko ay nasira sa naipong tubig. Ang coach ni Chumin ay nagpatalsik ng putik bago mabilis na umalis. Napaluhod ako sa gitna ng ulan. Wala man lang natirang lakas para tumayo. Sa mga nakaraang taon, maraming beses akong dumaan sa mga ganitong sementadong upuan. At muntik na rin akong matulog ng palaboy doon. Magiging maayos din ang lahat. Kaya pakiusap, magpatuloy ka lang.